Bakit patuloy na mamatay ang elite wingsuit pilots? Hindi mga baguhan ang mga ito. Pinaka-pinaranghalan silang mga piloto sa sport na ito. Mas magaganda ang mga suit nila. Mas maganda ang kanilang pagsubaybay sa panahon. Mas maganda ang teknolohiya nila kaysa dati. Kaya hindi ang kagamitan ang problema. Sa extreme sport na ito, iisa lang ang tsansa mong magawa ito ng tama. Kahit ikaw pa ang pinakamahusay, hindi ka bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ika-5 ng Enero, 2026. Isang wingsuit pilot na tampok ng Red Bull ang nakatayo sa isang lugar malapit sa gilid ng tuktok ng Table Mountain, Cape Town. Suot ang wingsuit, nakababa ang goggles. Mas kabisado niya ang sport na ito kaysa halos kahit sinong buhay pa ngayon. Karaniwan lang na tala nito para sa kanya. Lumundag na siya. 33 araw matapos sa French Alps, isang 2 beses ng kampiyon ng mundo ang tumingin sa Mount Blanc mula sa helicopter sa 16,000 talampakan. Isa lang itong karaniwang araw ng ensayo. Handa ka na ba? Honda, sugod. Tumalon siya. Parehong nasa tugatog ng karera ang dalawang lalaki. Ginawa na nila ito ng daan-daang beses dati. Ang susunod na mangyayari ay taliwas sa lahat ng lohika. Ang mga unang pagkamatay sa wingsuit noong taong 2026 ay halos hindi ka panipaniwala. Mula sa isang planadong ilegal na talon sa pinakamapanganib na bundok ng Timog Aprika hanggang sa isang parachute system na tila lumabag sa mga batas ng pisika sa ibabaw ng Mont Blanc. Ito ang kanilang mga huling paglipad. Maligayang pagdating sa pinakasukdulan. Noong ika-5 ng Enero, 2026, nag-hiking si Catherine Smith kasama ang 9 na taong gulang niyang anak sa Platclip Gorge, South Africa. Nang may marinig siyang tunog sa itaas. Sa itaas ng dalistis, parang tunog ng jet engine at palakas ito ng palakas. Nakakatakot na mas lumalakas ito mula sa lahat ng panik sa paligid niya. May ibang nagha-hiking din sa parehong daan. Nalilito rin. Pagkatapos ay naramdaman niyang may pagbabago sa hangin sa ibabaw ng kanyang ulo. Parang may malaking bagay na dumaan nilang pulgada lang sa ulo niya. Pagkatapos, bang! Narinig niya ang isang malakas at nakakatakot na pagbagsak. At pagkatapos ay katahimikan. 5 talampakan mula sa kanya at sa anak niya. Isa sa pinaka-pinagpipitagang wingsuit pilot sa mundo ay bumangga sa lupa sa bilis na 120 milya kada oras. Ang pangalan niya ay Brendan Weinstein. Siya ay 32 taong gulang at siya ang pinaka-hindi mo aasahang gagawa ng ganitong talon. Si Brendan ay presidente ng Base Access, isang non-profit na organisasyon na itinatag patay sa paniniwalang nararapat umiral ang base jumping. Sinanay ng organisasyon ang mga jumper sa tamang asal at lumaban para sa access sa mga legal na jump site. Maraming taon siyang naglakbay at nagsalita, nagtataguyod at kinukontra ang tingin sa mga base jumper bilang mga pabaya at adik sa adrenaline na di alintana ang kahihinatnan. Ang buong pampublikong buhay niya ay nakabatay sa argumentong ang base jumping kapag ginagawa ng responsibale at maingat ay ligtas. Dahil sa mahigit 1 dekadang record niya sa paglipad, imposibleng balewalain ang argumento niya. Nakakumpleto na si Brendan ng mahigit 16 na raang paglipad gamit ang wingsuit, mahigit 8 daang base jump at mahigit 1,000 pagtalon gamit ang parachute sa buong karera niya. Dahil sa husay ng teknikal na lipad niya, itinampok siya ng Red Bull sa buong mundo. GoPro, Ange, Weather Channel, at MSN. Ang antas ng pagkilalang yan ay naglalagay sa iyo sa isang napakaikling listahan ng mga tao sa mundo. May mapagmahal siyang kapareha na lubos na sumusuporta sa kanyang karera sa paglipad. Nagkaroon pa nga sila ng anak na lalaki. Siya ang eksaktong uri ng tao na kailangan para ni sport. Sapat ang galing para seryosohin, sapat ang pagiging responsable para mapagkatiwalaan at sapat ang pagiging kilala para magkaroon ng bigat. Na siyang dahilan kung bakit mahalaga ang nangyari noong ika-5 ng Enero, 2026. Kaya napakahirap ipaliwanag. Noon araw na yon, si Brendan ay nasa isang lugar na hindi iisipin ng kahit sino na nakakakilala sa kanya na pupuntahan niya. Sumakay siya ng cable car papuntang tuktok ng Table Mountain, Cape Town, South Africa. Sa cable car, may duffel bag siyang mahigpit na hawak sa kahina-hina lang paraan. Kalma siya, pero alerto. Kung alam lang ng operator ang dala niya. Tiyak na ihihinto nila ang cable car at agad siyang pabababain. Ang Table Mountain National Park ay isa sa mga pinakakilalang natural landmark sa mundo. Sa 3,558 talampakan, matatagpuan ito sa taas ng Cape Town. Dahil kakaiba ang patag nitong hugis, makikita ito sa watawat ng Cape Town. Araw-araw, libu-libong turista ang sumasakay ng cable car patuktok. Libu-libo pa ang umaakyat sa mga trail sa mga dalistis nito. Mga pamilya at grupo mula sa paaralan, mga internasyonal na turista. Mataw ang bangin tuwing umaga. Ang base jump sa park ay lubos na, mahigpit at direktang ipinagbabawal. May mga karatula at bantay ng parke.
at malinaw na patakarang nagbabawal dito. Alam ito ng lokal na komunidad. Ipinatupad ito ng mga otoridad ng park. Pero hindi yon naging hadlang kay Brendan. Ang lainggit niyang bitbit na duffel bag ay may tagong gamit para sa base jumping. Nakarating siya sa tuktok, lumakad palabas. Naglakad siya ng 15 minuto mula cable car station papuntang itaas ng Platclip Gorge. May ibang turista na ron. Pinanuod nila siyang maghanda ng gamit. Walang sinuman ang pumigil sa kanya. Walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Alas 9 ang umaga. Si Brendan ay tumapak sa gilid ng Table Mountain at tumalon. Sa loob ng ilang segundo, maayos siyang dumadaustos sa himpapawid. Pinagmamasdan niya ang bangin sa ibaba sa ilalim ng liwanag ng umaga. Isa lang itong karaniwang talon. Isa lang itong karaniwang bundok. Perpekto ang lahat. At pagkatapos, nangyari ito. Tingnan mo, ibang wingsuit base jumping sa lahat ng extreme sports sa mundo. Oh, parang ang dali lang ipaliwanag. Siyempre, mga atleta lang naman ang nagsusuot ng espesyal na disenyo ng suit na may mga telang nakaunat sa pagitan ng mga braso at binti. Ginagawa nitong parang buhay na sasakyan pang himpapawid ang katawan nila na tumutulong sa kanilang dumausdos sa himpapawid at lumipad ng malayo bago magbukas ng parachute. At kapag gumana ito ay isa sa pinakakamanghamanghang karanasang maaring maranasan ng tao. Sinasabi ng mga lumilipad dito na ito ang pinakamalapit na nararanasan ng tao sa paglipad ng walang tulong. Ang katangian magpapasaya rito, ang dahilan din ng pagiging mapanganib nito. Sa normal na skydiving, tumatalong ka mula aeroplano sa taas na 10,000 talampakan. Halimbawa, mayroon kang mga 60 segundo ng free fall para ayusin ang sarili kung may aberya. Mayroon kang reserbang parachute para sa anumang hindi inaasahan. May maluwag kang espasyo sa himpapawid para makapag-ayos ng posisyon. Sa wingsuit base jumping, kapag tumalon ka mula sa nakapirming estruktura, hindi mo kakampi ang oras. Baka 4 lang makuha mo, 5 segundo bago ka tumama sa lupa. Walang safety net. At hindi ka lang basta nahuhulog sa air. Lumilipad ka sa isang tiyak na kapaligiran sa napakataas na bilis na may mga batong nakapalibot. Ibig sabihin, bago ka lumapit sa bangin para tumalon, kailangan mong makilala ang bundok na iyon. Ang partikular na dalistis na iyon kung paano kumikilos ang hangin habang dumaraan ito sa partikular na pader ng bato na iyon sa mismong oras na iyon ng umaga. Ang eksaktong rutang liliparin, ang eksaktong sandali kung kailan ka dapat magsimulang umangat. Hindi ka dapat magkamali kahit konti sa detalye. Walang second chance. Habang lumilipad si Brendan sa unang ilang segundo, lahat ay parang pamilyar at pagkatapos may tumulak sa kanya. Hindi naman talaga hangin. Hindi rin talaga pagalon ng hangin, kundi isang puwersa na hindi pa niya naramdaman sa kahit anong bundok na tinalunan niya noon. Itinutulak nito pababa ang katawan niya ng higit kaysa dapat. Mas mababa kaysa sa pinlano niya. Mas mababa kaysa sa may ligtas pang puwang para sa kanya. Nawawalan siya ng taas. Hindi na siya pwedeng mawalan pa ng taas. Mabilis na umaakyat. Palapit ang mga batong dapat ay malayo sa ilalim niya. Tingnan mo, may nalibig kang kakaibang epekto ang patag na tuktok ng Table Mountain na kabisadong-kabisado ng mga pilotong nakatalon na roon noon. Habang tumatama ang hangin sa napakalawak na patag na ibabaw at umaagos lampas sa gilid, hindi ito basta tuloy-tuloy na bumababa. Umiikot-ikot ito. Kumukulot pabalik sa sarili. Tinutulak nito ang tumatalon sa di inaasahang direksyon. Alam ito ng mga lokal na base jumper na nakalipad na rito. Alam nila kung paano mag-adjust dito. Hindi alam ni Brendan. At sa 120 milya bawat oras, habang mabilis na lumalapit ang mga bato, wala nang oras para magbago ng direksyon. Narinig siya ng mga nagha-hiking sa Platclip Gorge bago pa nila siya makita. Narinig nila ang kakaibang tunog mula sa itaas. Lumalakas na parang makina ng eroplano na lalapag. At pagkatapos, bang! Si Brendan Weinstein ay bumagsak sa lupa sa bilis na 120 milya bawat oras. Tulad ng may isip mo, ang epekto ng lumilipad na laman ng tao na bumangga sa matigas na lupa ng bundok sa bilis ng isang race car ay hindi maganda. Si Brendan ay sumalpok sa lupa mismo sa gitna ng daan. Malakas ang pagkakabangga niya sa mga bato kaya nagkalat ang kanyang pulang likido sa mga hikers sa paligid. May isang hiker na kinilangan tumakbo palayo sa daraanan niya para hindi siya matamaan. Ang isa pa ay nanatiling nakatayo, lubos na nagulat sa swerte niya. Sandali siyang huminto para makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Kung naging mas mabilis lang siya ng kaunti 10 segundo mas maaga, sana si Brendan ay bumangga sa kanya sa buong bilis. Ganun yun kalapit. Sa loob ng ilang minuto, agad din napotor at ipinadala sa pinangyarihan sa Platclip Gorge ang mga search and rescue team.
Umakyat ang mga ground teams sa matarik na daan habang mabilis na lumapit mula sa itaas ang helicopter ng Air Mercy Service. Madali nilang nahanap si Brendan. Walang ibinigay na emergency resuscitation. Malinaw na hindi ito kinakailangan. Maingat at may malasakit na sinagawa ang pagkuha sa labi. Pagsapit ng alas 11:30 ng umaga, inilipad ang kanyang katawan mula sa bundok at ibinigay sa South African Police Service sa kalapit na landing zone. Ang buong operasyon mula pagtalon hanggang pag-alis niya sa bundok ay tumagal ng wala pang 3 oras. Dahil sobrang lala ng mga sugat sa mukha niya, kinailangan gumamit ng DNA test para makumpirma na si Brendan iyon. Ipinaalam sa pamilya niya at ganun na lang, wala na ang kampiyon ng esport. Ang nagpapahirap sa aking tanggapin ang kwentong ito ay dahil hindi imposible ang talon na pinili ni Brendan. Nagamit na rin ng matagupay noon ang punto ng pagtalon sa itaas ng Blackcliff Gorge. Si Jeff Aliff, dating South African skydiver at eksperto sa base community, ay kinumpirma sa panayam ilang araw matapos ang aksidente na may kasaysayan ang lugar. May nabanggit din siyang lubang nakakabahala. Hindi nakipag-ugnayan si Brendan sa alinman sa mga lokal na base jumper ng Cape Town bago gawin ang talon. Sila ang mga taong may alam sa partikular na punto ng pagtalon na ito, sa partikular na slope na ito, at sa mga partikular na kondisyon ng aerodinamika dito. Hindi humingi ng tulong si Brendan at dumiretso sa launch site. Paano nagagawa ng lalaking may 1,600 ang lipad gamit ang wingsuit? Isang lalaking eksperto sa sport na ito na hindi man lang tumawag bago tumalon mula sa gilid na yon. Maaring sabihing mayabang siya pero hindi nito ganap na may paliwanag ang tunay na iniisip ni Brendan Weinstein. Alam ni Brendan na sinusubok ng talon na ito ang batas. Siguro kaya hindi siya tumawag dahil sa oras na tumawag ka, may saksi ka na at nagpapakomplika yon sa mga bagay. Ang desisyon niyang magtago ang maaring dahilan kung bakit hindi niya nalaman ang isang bagay na sana'y nakapagligtas sa kanya. Maisip po na lang iniisip niya habang tumatalon. Alam niyang lumalabag siya sa batas. Siguro may takot o kaba siya bago tumalon. Hindi ko maiwasang magtanong kung nakipag-ugnayan si Brendan sa mga lokal na jumper. Buhay pa kaya siya ngayon? Baka napigilan nila siya o nabalaan. Hindi ko alam. Pero paano kung perpekto ang paghahanda at nagkamali pa rin? Ang nangyari sa susunod na pilotong ito ay posibleng magbigay ng ibang teorya tungkol kay Brendan. Ikapito ng Pebrero, 2026, Mont Blanc sa French Alps. Kapag tumingin ka sa langit sa taas ng Chamonix Valley noong umagang iyon, mapapatigil ka sa takot sa nangyayari doon. Makikita mo ang isang lalaki na naka-wingsuit na umiikot ng matindi at wala sa kontrol, masyadong mabilis. Sobrang bilis. Ang pangalan ng piloto ay Pierre Wolnick. Siya ay 37 at 2 beses na kampiyon sa free fly sa buong mundo. At siya ay, ayon sa lahat ng nakakakita sa kanya lumipad, isa siya sa pinakamahusay na wingsuit pilot na nagmula sa Pransya. Hindi ako nag-e-eksaherate. Ang free fly skydiving ang pinaka-technical at mahirap na disiplina sa kompetitibong skydiving. Isipin mong bumabagsak ka mula sa langit sa bilis na 150 milya bawat oras, hindi diretso pababa na parang bato, kundi sa lahat ng direksyon, pasulong, paatras, kanan, kaliwa, pati baliktad, kasama ang ibang atletang bumabagsak din sa tabi mo. Lahat kayo ay gumagalaw sa nakakatakot na bilis habang sabay-sabay ninyong pinananatili ang pormasyon. Katawan mo lang ang gamit, walang joystick, manibela o makina, kundi braso, binti at core mo lang. At ang kakayahang magbago agad ayon sa paligid bago pa ang susunod na kalahating segundo. Para itong nag-aayos ng group photo habang nahuhulog ang lahat mula sa gusali. Walang puwang magkamali. Si Pierre ay nanalo sa Free Fly World Championship noong 2022 at 2024, ang pinakamataas na titulo sa esport. Kung may nag-aakala na sinuwerte lang siya, nanalo ulit siya noong 2024. Kapag hindi siya sumasali sa kompetisyon, si Pierre ay naging videographer ng Pambansang Federasyon ng Parachuting ng Pransya at coach sa wind tunnel. Nagtuturo siya ng body mechanics ng free fall sa seryosong atleta sa kontroladong lugar. Miyembro siya ng French team na naghahanda para sa 2026 FAI World Championships. Isang lalaki sa tugatog ng karera, may magandang hinaharap. Ang talon niya ng Pebrero ay dapat simpleng bagay lang. Sa unang mga segundo, ganun niya, wala lang, napuno ng hangin ang wingsuit niya. Umangkop ang kanyang katawan sa free fall at bumungad muli ang mga Alps sa ilalim niya.
Pag abot sa tamang altitude, hinila niya ang hawakan ng parachute. Dapat ay madali lang. Lilipad ang pilot chute, sasaluhin ang daloy ng hangin at mapupuno at hiilahin palabas ang main canopy mula sa lalagyan sa likod niya. Ang canopy ay magbubukas sa salo ng hangin at sa loob ng 2 hanggang 3 segundo mula sa pagbagsak sa bilis na 120 milya bawat oras, marahan ng lulutang pababa si Pierre. Iyon ang plano. Pero nang hinila ni Pierre, walang nangyari. Hindi gumana ang kanyang parachute. Si Pierre Wolnick, 2 beses na kampeon sa mundo at isa sa pinakamaingat na piloto ng kanyang henerasyon, ay walang nagawa habang mabilis na bumabagsak sa lambak. Pati na rin ang mga nanonood mula sa helicopter. May dalang reserbang parachute ang wingsuit pilot. Kung pumalya ang pangunahing parachute, gagamitin ng reserba. Hilahin mo ito at 99.7% ng mga pagkakataon, bumubukas ito. Hindi teorya ang bilang na yan. Galing ito sa dekada ng inhenyeriya, pagsusuri at pagpipino. Sa praktikal na pananaw, ang reserbang parachute ang garantiya. Kung mahila mo ito ng tama, mabubuhay ka. Kaya dapat simple lang ang susunod. Inaabot at hinila ni Pierre ang reserba. Nabuhay siya maliban noong ika-7 ng Pebrero 2026. Malakas na bumagsak si Pierre sa Levasseur, malapit sa Mont Blanc. Nakarating agad ang mga serbisyong pang-emergency sa kanya sa loob ng ilang minuto, ngunit wala na silang nagawa. Idiniklaran patay siya sa lugar ng insidente. Walang inilabas na resulta ng investigasyon sa publiko. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari matapos pumalya ang pangunahing parachute ni Pierre bago siya bumagsak. Kung naabot man niya ang reserba, kung nahila niya ito, kung bubukas ba ito, kung nahila nga niya, sa nayon, katahimikan ang opisyal na sagot. Hindi maintindihan kung paano si Pierre, na kilalang maingat, ay siya pang huling taong lalaktaw sa pagsusuri ng gamit o mag-iimpake ng parachute ng pabaya. Ayon sa mga kasamahan niya, tini-triple check niya lagi ang kagamitan bago tumalon at daan-daang beses na siyang tumalon. Kung may sinumang kabisado ang proseso ng pagbukas ng reserbang parachute sa sport na ito, siya iyon. Napakabihira ng nangyari kay Pierre sa itaas. Pinaka hindi komportableng bahagi ng sport na ito. Kapag pumalya ang parachute, reserve ang huling depensa mo. Gumagana ito, 99.7% ng mga pagkakataon at kapag tama ang pag-activate, inililigtas ka nito. Iyan na ang pinakamalapit sa garantiya na pinapayagan ng pisika. Pero may kasabihan ng karamihan sa mga skydiver. Hindi alam ng kagamitan kung sino ka. Gagana lang ito o hindi. Alam ng mga veteranong piloto ito sa anumang antas. Tinatanggap nila o tumitigil na sila sa pagtalon. Alam din ito ni Pierre. Ilang buwan bago yon, noong Oktubre, nag-post siya ng video nila ng isa pang piloto na lumulutang sa itaas ng malawak na kabundukan. May caption na nagsasabing, "Madalas nating binabalewala ang misteryo ng buhay." Hindi na nila kinukwestiyon ang likas na katanghian ng karanasan hanggang dulo. Hindi ko alam ibig sabihin ni Pierre noon. Sa tingin ko, hindi rin alam ni Pierre ang ibig niyang sabihin. Tinawag ito ng sports psychologist na si Dr. James Reinhardt na dalubhasa sa mga atleta sa extreme sports na expert degradation. Habang paulit-ulit kang nakaliligtas ka sa mas maraming pagtalon, nagiging normal sa isip mo na ligtas ka lagi. Hindi dahil wala na ang panganib, kundi dahil napupuno ang isip mo ng ebidensya ng kaligtasan mo. Dahil dito, nababawasan ang pag-iingat mo at nagiging kampante ka. Sa pagitan ng tunay na panganib at nararamdaman mong panganib, Pierre, isa ang world champion, isinulat niya yon para paalalahanan ng sarili na damhin ang bagay na likas na patuloy na nadarama ng karamihan. Iba na ang dating ng mga salitang iyon. Hindi na naipagtanggol ni Pierre ang free-flying title sa 3 beses. 37 taong gulang na siya. Sabado, Hunyo 21, 2025. Nakatayo si Liam Byrne, British wingsuit champion, sa tuktok ng Swiss Alps. Handa na siyang sumabak sa pinakamatapang niyang paglipad sa ngayon sa taas na halos 8,000 talampakan mula sa antas ng dagat. Tinatamaan ng hangin ang kanyang likod at di naman ng araw ang lambak sa ibaba. Huminga siya ng malalim sa huling pagkakataon bago niya hinagis ang sarili mula sa pinakadulo ng bundok. Matapos ang halos 4,000 talon, kampiyon na siya. Isang dalubhasa sa sport na ito. Walang palatandaan na magiging iba ang araw na ito. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, ang hindi sukat akalain ay nangyari. Ito ang kwento kung bakit halos di ka panipaniwala ang unang pagkamatay sa wingsuit noong 2025. Si Liam Byrne ay pinanganak sa Stovenhaven, isang hindi ganong kilalang sulok ng Scotland. Pero hindi yun naging hadlang para sa kanya na mamuhay ng isang kapanapanabik na buhay. Habang madalas tayong pumapasok sa opisina tuwing umaga, antok pa at nagmamadaling kumuha ng kape. Mula pagkabata, desidido na si Liam na hindi ito ang buhay na gusto niya. Sa halip, ang kanyang lugar ng trabaho ay nasa gitna ng mga ulap. Sa literal na kahulugan. Lumaki sa hilagang silangan
baybayin ng Escocia. Ang mabagsik na ilang ang naging perpektong tagpuan para sa isang buhay ng pakikipagsapalaran at nagsimula iyon ng maaga. Ang kanyang ama, dating Royal Marine Commando, ang nagtanim kay Liam ng hilig sa mga subdulang bagay na humubog sa kanyang kabataan. Sa edad na 12, naakyat na niya ang Kilimanjaro at makalipas lang ang 2 taon, Naglakbay siya ng mahigit 500 kilometro sa Norway, Sweden at Finland kasama ang mga Huskies. Ang mga maagang tagumpay na ito ang naghanda kay Liam para sa isang buhay ng paghamon sa mga limitasyon. pero kahit mahal niya ang mga bundok, May isang larangan na higit sa lahat ay gusto niyang masakop. Ang langit. Bilang isang bata, madalas sabihin ni Liam sa ama niya na gusto niyang matutong lumipad tulad ng ibon. bagamat alam niyang imposibleng mangyari ito, may mga paraan para baluktutin ang patakaran tulad ng matutuklasan ni Liam. Habang nasa klase, madalas siyang nakatitig sa bintana at nagmamasid sa malaybon. Pwedeng lumipad kahit kailan nila gusto. Habang lalo siyang nanonood, lalo ring hinangad ni Liam ang kalayang iyon. Matindi ang hangarin ng binata at ito lang ang laman ng kanyang isipan. Bagamat hindi siya maaaring tubuan ng pakpak tulad ng isang ibon, nalaman ni Liam na may iba pang paraan para lumipad at pagsapit niya ng 14. Lisensyadong paraglider na siya. Hindi doon natapos ang hilig niya sa kalangitan. Pagkalipas lang ng 2 taon, naisagawa niya ang una niyang skydive. Nagbago ang buhay niya sa 18 nang matagpuan niya ang tunay niyang passion, ang paglipad gamit ang wingsuit. Para sa hindi nakakaalam, sa madaling salita, tumatalon si Liam mula sa matataas na lugar tulad ng eroplano at bundok. Suot ang espesyal na jumpsuit na may web na manggas at lamad sa pagitan ng braso, katawan at binti na kaya niyang dumausdos sa himpapawid. Kung hindi mo pa rin maintindihan, isipin mo ito. Karaniwang nagsisimula ang talo ni Liam sa pag-akyat sa tuktok ng bundok. Mas maganda kung may mahahabang pahilig na gulod. Pagdating sa tuktok, maaring tumigil siya sandali para pagmasdan ng tanawin bago tumalon mula sa nakausling bato o bangin. Sa loob lang ng ilang segundo na puno ng hangin ang kasuotan, maaring napasigaw siya sa tuwa habang dumaustos siya sa himpapawid sa pagitan ng mga ibon. Dahil sa extreme sport na ito, naramdaman niyang buhay siya. Sa tuwing tumatalon siya, nakakaramdam siya ng kalayaan. Parang buong buhay niya ay hinahanap niya ito. At ngayon, nasa kamay na niya ito. Para kay Liam, ito ang sport na minahal niya. Dito niya naramdaman na buhay siya. Ngunit gaya ng alam natin, ang mga bagay na pinakamamahal natin ay madalas din ang nagdadala sa atin sa gulo. Noon, 2022, nakuha ni Liam ang kanyang pinakamahalagang tagumpay. Kinoronahan siyang kampeon ng Britanya sa wingsuit at nakuha ang pinakamataas na bilis sa advanced na kategorya. Ito na yon, lahat ng pinaghirapan niya. Binalot ng kaligayahan si Liam. Buntas nung siya nagbalik sa maliit niyang bayan sa Scotland bilang pambansang kampiyon. Ngunit kahit na ang tagumpay ay tiyak na isang bagay na dapat ipagmalaki. Liam, tulad ng maraming kampeon, binanggit din niyang sipag at tiyaga ang nadala sa kanya rito. Bibulibong oras ang ginugol niya sa ensayo para sa sandaling ito. Ang pagiging kampeon ng Britanya ay tiyak na nagparamdam sa kanya na sulit ang bawat ensayo. Hindi lang ito panalo, plataporma rin ito. Isang pagkakataon para magbigay inspirasyon, para magbahagi upang patuloy na lampasan ang mga limitasyon, para makatulong na magbigay ng motibasyon sa ibang tao, hindi lang mula sa maliliit na bayan sa Escocia, kundi sa buong mundo na buong pusong sundan ang kanilang hilig. Sa huli, ito ang paraan niya ng pagsasabi na lahat ay posible. Minsan niyang hinangad lumipad. At ngayon, isa na siyang kampeyon sa himpapawid. Hindi hinayaan ni Liam na maapektuhan ng kanyang kahangahangang tagumpay ang kanyang ego. Habang ang panalo ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na matagumpay na niyang nagagamay ang kanyang ginagawa at tinutulak ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Para sa kanya, bawat talon ay aral pa rin. Kung duda ka pa rin sa dedikasyon niya sa wingsuit gliding, 5 taon siyang nakatira sa lumang van ng kanyang ama. Para magamit niya ang oras sa pag-iensayo at pagpunta sa top wingsuit job spots sa Europa. Itinampok sa dokumentaryo ang paglalakbay ni Liam mula bata na nangangarap lumipad hanggang sa maging 24 anyos na profesional sa pagglide gamit ang wingsuit, kilala bilang batang kayang lumipad. Sa puntong ito, si Liam ay may halos 4,000 talon sa rekord niya. Dahil sa lumalaking kumpiyansa niya, sinubukan niya ang mas mapanghahas na hamon. Ngunit sa mundo ng mga extreme sports, kung saan ang hangganan ng kasiyahan at panganib ay sobrang nipis, may ilan na di mapigilang habulin ang sobrang baliw na pangarap na siyang bumubuo sa kanilang pagkatao. At noong ika-21 ng Hunyo, 2025, nangyari ito. Sumali si Liam sa pagtalon sa halos 8,000 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat sa Swiss Alps. Sa mainit na hapon ng tag-init sa Europa, umakyat si Liam at 2 wingsuit flyers sa tuktok ng Bundok Gletchen. Dumarayo rito sa gitnang
Switzerland ang mga pinakamahusay na wingsuit flyers sa mundo dahil ang matatarik na gilid ng bundok ay perpekto para sa pag-glide. Nagbibigay ng malinaw at halos walang sagabal na daan pababa sa lupa. Pagdating sa tuktok, si Liam ay sinalubong ng kamanghamanghang tanawin ng malakristal na asul na tubig ng Lake Lucerne at ng matingkad na luntiang mga lambak. Sa isang saglit, napangiti siya. Alam niyang kakaunti lang ang trabahong may ganitong gandang tanawin. May layunin siya rito at kailangan na niyang tumalon maya-maya. Nakatayo sa gilid ng bangin. Di madaling malaman ang mararamdaman mo. Para sa karamihan sa atin, ang pagtalon mula sa mataas na bangin ay nadudulot ng matinding takot at kaba. Pero sa ganito, hindi rin tayo nalalayo kay Liam. Hayagan niyang inamin na madalas niyang sabay na nararamdaman ng takot at kasabikan. Sa isang panayam, sinabi niya, tuwing handa na akong tumalon sa dulo ng bangin, may boses sa isip ko, tanong, anong ginagawa mo pare? At pagkatapos, yung isa pang boses sa ulo ko ay nagsasabi, ito ang pinapangarap mo, buong buhay mo. Ito ang pinatutunguhan ng lahat. Ito ang iyong tadhana at laging nananalo ang tinig na yon. Pero kahit matapos ang nakaka-inspire na talumpati ni Liam, maaring nagtataka ka pa rin kung bakit may sasali sa ganitong kabaliw na sport. Ibig kong sabihin, para sa karamihan ng tao, kabaliwanan magsuot ng maliit na suit at tumalon mula sa bangin, pero hindi para kay Liam. Bagamat minsan ay may reputasyong delikado ang mga sport na tulad ng kanya, ang gumagawa nito ay tinatawag na pabaya at adik sa adrenaline. Hindi sanayan si Liam dito. Binibigyan diin niya ang mga aspeto ng sport na di napapansin ng iba, gaya ng mahigit isang dekadang paghasa ng kakayahan at maingat na pagpaplano ng bawat talon. Iyon ang susi. Sa isang mundo ng walang katapusang kalangitan, ang kontrol ang nagsilbing angkla niya. Para sa iba, akala nila walang takot si Liam dahil sa huli. Hindi siya kailanman natakot. Pero mas malalim pa roon iyon. Simple lang, hindi siya nagpatalo sa takot. Hinabol niya ang buhay na pinapangarap lang ng marami. Pagdating sa wingsuit gliding, yon ang bersyon niya ng kalayaan. Doon niya nararamdaman na siya ay tunay na buhay. Sa isang pagkakataon, sinabi niya, sa tingin ko, malayo ako sa pagiging pabaya at adik sa adrenaline. Laging sentro ng lahat ng hamon ko ang paghahanda. Habang mas naghahanda ako, mas lalo akong may control. Dahil sa ganitong pag-iisip, naging isa sa pinakamahusay na mga wingsuit flyer si Liam sa henerasyon ito. At nung isang maaraw na hapon nung nakaraang Hunyo, isa lang itong karaniwang araw sa trabaho. Siniyasat niyang muli ang gamit para masigurong ayos lahat at pagkatapos, huminga ng malalim. Tumalon siya mula sa bangin at pinuka ang mga braso at binti para hayaan ang suit na gumana. Sa isang saglit, parang nakabalik si Liam sa lugar kung saan siya pinakamasaya habang dumadaustos sa himpapawid. Sa ibaba niya, makikita ang mga luntiang lambak ng Swiss Alps habang hinahampas ng hangin ang kanyang kasuotan. Naglaho ang lahat ng kanyang alalahanin, naiwan lang siya at ang langit. Pero sa kasamaang palad, walang masayang katapusan ang kwentong ito. Ang susunod kong kwento ay nakakatakot at misteryoso. Pagkalundag niya, sinabi ng mga kasama ni Liam sa bundok na siya ay lumihis sa ruta at hindi nagtagal. Natagpuan niya ang sarili niya sa matinding panganib. Habang misteryoso pa rin ang sumunod na mga pangyayari, naniniwala ang mga investigador na nawalan ng kontrol si Liam sa kanyang suit bago bumangga sa mabatong bahagi sa 6,000 siyam na raang talampakan. Sa karaniwan, ang mga lumilipad gamit ang wingsuit ay bumibiyahe sa bilis na nasa pagitan ng 100 hanggang 150 milya bawat oras o humigit kumulang 100 at 60 hanggang 200 at 40 kilometro bawat oras. Kung alam lang ni Liam ang pangnanib na kinaharap niya, maaring sinubukan niyang bumagal at baka binuksan pa niya ang kanyang parachute. Pero mahirap matiyak ang tunay na nangyari. Alam natin na ang sobrang bilis ng banggaan ay siguradong madudulot ng sakuna. Hindi na kinaya ng katawan ni Liam ang mga pinsalang natamo niya. Idineklarang patay siya sa lugar ng aksidente. Pagkatapos ng nakakalungkot na insidente, may tanong na pumasok sa isip ng taga-subaybay ng sport. Paano napunta sa ganitong delikadong sitwasyon ang isang batikang wingsuit flyer? Nagkaberya ba siya sa wingsuit niya? O ang likas na panganib ng pagtalon ba ang dapat sisihin? Maraming teorya ang lumitaw. May nagsasabing baka nagkaroon siya ng problemang medical habang lumilipad siya pababa. Pero sa kasamaang palad, namatay na ang nag-iisang taong makakapagpaliwanag sa nangyari. Sinabi ng dalawang wingsuit flyers na tumanon din nung araw na iyon na normal lang si Liam bago ang pagtalon. Dito tayo napapaisip at nagtatanong, alam kaya ni Liam ang panganib na hinarap niya sa mga huling sandali niya?
baka hindi na natin malalaman. Pwede lang tayong maghaka-haka kung ano ang naramdaman niya habang nawawalan siya ng kontrol. Ilang sandali matapos ang kanyang pagkamatay. Nagbukas ng investigasyon ang Office of the Attorney General ng Switzerland at tanggapan ng pampublikong taga-usig ng uri para alamin ang nangyaring mali noon. Paano nangyari na ang isang tao na may napakaraming karanasan at maingat na naghahanda bago tumalon ay maaring mawalan ng buhay sa ganong kakila-kilabot na paraan? Sa tingin mo ba delikado ang pagtalon na yon? Kung oo, bakit? Mabilis na nagsimulang magtanong ang mga kritiko tungkol sa kaligtasan ng buong bundok. Sinasabing masyadong delikado ito para sa mga gumagamit ng wingsuit dahil ang malalakas na hangin ay maaring mabilis silang itaboy palayo sa kanilang daraanan. Sabi ng iba, delikado ang mga bundok para sa ganitong sport dahil mahirap tantiyahin ang distansya. Gayunpaman, 12-12 na ang iba pang kilalang wingsuit flyer kabilang si Clem Newell ng New Zealand ay ipinagtanggol ang lugar. Sinasabing ganap na ligtas tumalon mula rito. Sa panayam, ipinaliwanag niyang ito ang isa sa pinakamasayang talon niya. Pero kung hindi naman ito issue ng kaligtasan, kung ganon, ang pagkamatay ba ni Liam ay isa lang talagang malagim na aksidente? Hindi talaga bihira ang mga namamatay sa extreme sports. At higit pa nga, mas madalas mamatay ang mga wingsuit glider na hindi pa gaano bihasa kaysa sa inaakala ng marami. Sa katunayan, noong 2023, isang 33 anyos na Amerikana, Callie Alicia Turner, namatay sa Brazil habang tumatalon gamit ang wingsuit mula sa Pedra dos Cabritos. Si Callie ay nahulog ng humigit kumulang 2,600 talampakan o mga 772 metro matapos masira ang kanyang gamit na nadulot ng fatal na banggaan. Sa kasamaan palad, 2 araw pa lang mula nang una niyang gawin ang wingsuit base jump bago ang aksidente. Ang kanyang pagkamatay ay naging paalala ng panganib ng mabilis na pag-usad sa ganitong delikadong sport. Kung walang tamang karanasan, tulad ng pagsubok sa isang wingsuit jump, lalo na kung kulang sa karanasan sa wingsuit, tumaas ang posibilidad ng pagkakamali at panganib na magdulot ng kamatayan. 4 na taon bago ang malungkot na aksidente ni Callie, namatay ang 51 anyos na Amerikanong estudyante ng wingsuit na si John Malmberg sa Lauterbrunnen, Switzerland. Habang nasa isang paglipad gamit ang wingsuit, mas may karanasan si John kaysa kay Callie na may higit sa 140 base jumps at 300 skydives na karanasan. Sumali siya sa kurso ng Learn to Base Jump nang mangyari ang nakamamatay na aksidente. Ang pagkamatay ni John ay dahil sa mabagal niyang paghila ng pilot chute. Isang maliit na parachute na nagpapabukas ng pangunahing parachute, kabalintunan. Noon, gamit niya ang bagong one-piece tracking wingsuit na disenyo para sa mas mahusay na aerodinamika at mobilidad. Layuning mabawasan ang namamatay dahil sa mabagal na paghila ng parachute. Gayunpaman, iminungkahi ng mga eksperto na kahit makabago ang kagamitan, maaring masyadong mahirap ang pagtalon sa Lauterbrunnen para sa kasanayan ni John. Ipinapakita nitong muli kung gaano kahalaga ang karanasan sa isang sport kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay maaring maging kaibahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Para sa marami, ang kanyang pagkamatay ay nagbigay din sa patuloy na mga panganib sa wingsuit base jumping. Kahit mas marami ng oportunidad sa edukasyon at mas umunlad ang teknolohiya ng kagamitan, ngunit habang muling tumutuon kay Liam, ang pagkakaiba niya sa mga hindi pinalad na biktima ay mas marami siyang karanasan. Nakumpleto na niya ang libo-libong talon, higit pa kina Callie at John na pinagsama. Masusing kinalkula ang bawat detalye ng bawat pagtalon hanggang sa pinakamaliit na bahagi. Kaya naman, hindi ka panipaniwala na trahedyan na sawi siya noong Hunyo ng taong ito. Sa video, malinaw naming sinabi na may karanasan si Liam sa extreme sports at wingsuit gliding. Sa katunayan, ito ang buhay niya. Sa nakalulungkot na pagkamatay niya, nawala na yung sport ng isa sa pinakabatang profesional, kundi isa rin sa pinakamagagaling nito. Habang tuloy ang investigasyon, maaaring magbigay ito sa atin ng ilang impormasyon upang ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa bundok noong araw na iyon. Dahil basta sira ang gamit niya, may maliit pang pagkukulang sa paghusga na nagdulot sa kanya na gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Delikado ba talaga ang bundok legend sa gitnang Switzerland para sa mga lumilipad gamit ang wingsuit? Baka sa pagdaan ng panahon, masasagot din ang mga tanong na ito. Pero may posibilidad din na hindi na natin makahalap ng kapanatagan. Ano sa tingin mo ang naging mali? Habang binabalikan natin ang buhay ni Liam, pwede nating sabihing namuhay siya sa paraang pinapang-arap lang ng karamihan sa atin. Araw-araw niyang sinunggaban ang buhay. Lumipad siya sa pagitan ng mga ulap at sa maikling sandaling iyon, lumunutang siya sa pagitan ng araw at dagat. Siya ay tunay na malaya. Ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa kung paano ito nagwakas, kundi pati sa bawat naw ng paglipad. Ang bawat pagtalon niya sa hindi alam ay paraan niya para habulin ang mga pangarap niya. Madalas sabihin ni Liam na mas natatakot siyang mag-opisina kaysa mamatay sa base o wingsuit jump. Kaya sa ganitong paraan, sa palagay ko, masasabi natin kahit paano namatay siya habang ginagawa ang talagang mahal niya.
Isipin mong tumatalan ka mula sa isang bangin, nababalot ka agad na malakas na ugong ng hangin habang lumilipad sa 150 milya bawat oras. Ang mundo sa ibaba ay lumalabo at nagiging kamangha-manghang tanawin ng kagubatan. Mga ilog at matutulis na mga tuktok ng bundok. Nilalabanan ng katawan mo ang hangin. Humalinganggaw sa tainga mo ang tibok ng puso mo. Ipinaghahanda mo ang sarili sa posibleng mangyari kapag may hindi magandang naganap sa paglapag. Masyado kang mabilis at hindi bumubukas ang parachute mo. Nanginginig at tensyonado ang buong katawan mo. Nahihilo ka sa takot habang mabilis na lumalapit ang lupa. At sa huli, dilim na lang ang natira. Baka sabihin mo, hindi ko susubukan ang wingsuit diving. Pero may ilan talagang gumagawa ng ganitong delikadong aktibidad. Nakakakuha sila ng kanilang dose ng adrenaline habang lumilipad sa ere. At para sa mga nasa listahang ito na ang huli nila. Ang video na ito ay nakakuha ng atensyon sa buong mundo dahil naitala nito ang isang tunay na kahangahangang tagumpay. Noong ika-23 ng Abril, 2014, Graham Dickinson, isang kilalang-kilala sa buong mundo, kanidyang manlilipad gamit ang wingsuit, nag-base jump ng illegal at matapang mula Whistler Peak to Peak gondola. Sa simula ng video, malapit nang tumalon si Graham mula sa gumagalaw na gondola, lahat ay normal, kahit hindi pangkaraniwan ang pakikipagsapalaran. Habang naka-on ang kanyang helmet camera, nagbitaw pa siya ng kaswal na "Heto na tayo." Bago umalis, hindi alam ang pandaigdigang atensyon na matatanggap ng stunt na ito. Ipinanganak noong 1988, si Graham Dickinson ay mabilis na sumikat sa mundo ng extreme sports. Kilala sa pagsubok sa mga limitasyon ng paglipad gamit ang wingsuit at pagba-base jump, nakapagtala na siya ng mahigit 2,250 base jumps bago ang kanyang huling lipad, na nagpapakita ng kanyang karanasan at dedikasyon sa sport. Kahit sa mga kapwa daredevil na gumagamit ng wingsuit, si Graham ay kilalang mas matapang at mapangahas. Dahil sa kanyang illegal na pagtalon mula sa gondola na naging viral na sensasyon, ang kanyang walang takot na espiritu, kinikilala ng mga federasyon ng wingsuit flying sa mundo ang kakayahan niyang gumawa ng mapanganib na galaw. Pagsapit ng Enero 25, 2017, nasa China noon si Dickinson, naghahanap ng mga bagong exit point para sa base jumping at nagsasanay para sa mga paparating na kompetisyon. Sa araw na ito, layunin niyang dumaan sa Heaven's Gate habang lumilipad, isang 400 talampakang taas na likas na kuweba sa Tianmen Mountain National Forest Park, Zhangjiajie, lalawigan ng Hunan. Ang paglipad ay kailangan ng tamang kontrol at husay. Na daya ng sinabi ko, si Dickinson ay kilalang kilala para rito. Habang lumilipad siya sa tanawin ng bundok Tianmen, nakuhanan ng kamera ang perpektong landas ng kanyang paglipad. Gayunpaman, may trahedya habang siya ay bumababa. Sa kabila ng kanyang karanasan, lumihis ang lipad ni Dickinson, kaya mabilis at hindi makontrol ang pagbaba. Sa isang iglap, ang makasaysayang paglipad ay nauwi sa obituaryo. Ang kuha mula sa pananaw ni Dickinson ay nagpapakita sa kanyang paglipad ng mapanganib na malapit sa mga bangin. Habang nawawalan siya ng kontrol, pinakamasama ang nangyari. Nabangga siya sa bangin habang mabilis ang takbo niya. Nakuhanan ng kanyang kamera ang nakakatakot na sandali bago ang banggaan. At pagkatapos ay nagdilim ang screen. Natagpuan ang katawan ni Graham Dickinson ng 40 tagapagligtas kinabukasan. Natagpuan siyang kumpleto ang suot at gamit. Ipinapakita nitong maingat siyang naghanda sa pagtalon. Sa kabila ng kanyang maingat na pagpaplano at malawak na karanasan, hindi niya naiwasan ang nakamamatay na pagbagsak. Ang World Wingsuit League o WWL, kung saan nakipagkumpetensya si Dickinson at nanalo ng maraming parangal, nagbigay ng taos-pusong pagpupugay sa Facebook page. Inilarawan siya bilang isang alamat sa esport at pinuri ang kanyang mga ambag sa wingsuit flying. Tulad ng iba sa episode natin na yon, ang pagkamatay ni Graham Dickinson ay hindi lang personal na trahedya. Pero isa rin itong paalala ng panganib sa extreme sport na wingsuit flying. Ang wingsuit flying, kilala rin bilang birdman flying, isa ito sa pinaka-excited pero delikadong extreme sports. Kasama dito ang pagsusuot ng espesyal na suit na may telang pakpak sa pagitan ng mga braso at mga binti na nagbibigay daan para dumausdos sa himpapawid. Ginagawang mas aerodinamiko ng suit ang katawan ng tao na nagpapahintulot sa mabilis na pahalang na lipad. Ang wingsuit ay binubuo ng isang jumpsuit na may mga telang panel na bumubuo ng parang pakpak sa pagitan ng mga braso, mga binti, at katawan. Ang wingsuit ay gawa sa matitibay na materyales gaya ng nylon at dinisenyo para sa mas mahusay na katatagan at kontrol sa paglipad. Ang mga lumilipad ay may helmet at goggles din. Karaniwan may kamera para ma-record ang paglipad nila. Ang parachute ang pinakahuli at pinakamahalagang kagamitan.
Sa pagtatapos ng isang paglipad gamit ang wingsuit, gamit ng lumilipad ang parachute para bumagal at ligtas lumapag. Ang sistema ng parachute sa wingsuit flying ay katulad ng ginagamit sa skydiving. May pangunahing at reserbang parachute para sa emerhensya. Ang wingsuit flying ay nangangailangan ng tamang galaw ng katawan para makontrol ang direksyon. Maliit na galaw ng braso at binti ay may malaking epekto sa direksyon at katatagan ng paglipad. Ginagamit ng mga lumilipad ang katawan para magmanyobra, baguhin ang bilis at kontrolin ang taas. Karaniwang nagsisimula sa skydiving ang pagsasanay sa wingsuit flying. Ang gustong maging wingsuit pilot ay kailangang makumpleto muna ang maraming skydives para matutunan ang teknik sa freefall at pagbukas ng parachute bago magsuot ng wingsuit. Sinisiguro ng pagsasanay na komportable sila sa ere at handa sa emerhensya. Ang wingsuit flying ay kaakit-akit dahil sa pakiramdam ng paglipad at magagandang tanawin. Nararanasan ng mga lumilipad ang pananabik ng pagdausdos ng napakabilis, madalas sa ibabaw ng mga kahangahangang tanawin tulad ng mga bundok, mga kagubatan at mga lambak. Gayunpaman, may malaking panganib ang kasabikang ito. Isa sa panganib sa wingsuit flying ay ang lapit sa mga hadlang. Maraming piloto ng wingsuit ang lumilipad ng malapit sa mga hadlang. Lumilipad sila malapit sa bangin, puno at iba pang bahagi ng tereno. Nagdadagdag ito ng kasabikan pero mas mataas din ang panganib ng banggaan. Malaking panganib din ang pagbukas ng parachute. Kung huli o mali ang pagbukas ng parachute, maari itong magdulot ng malubhang kapahamakan. Kahit may sapat na pagsasanay at karanasan, ang hindi inaasahang kondisyon sa paglipad ay pwedeng magdulot ng matinding hamon. At gaya ng malinaw na ipinapakita sa atin ng kwento ni Graham, sa kabila ng masusing pagsasanay, malawak na karanasan at masusing paghahanda, kahit ang pinakamagagaling na piloto ay maaaring malagay sa panganib ng mga nakamamatay na aksidente. Bundok Tianmen, kung saan nahulog si Graham. Matagal ng pangarap ng mga piloto ng wingsuit ang lokasyong ito. Kilala sa ganda ng tanawin at mapanghamong tereno nito. Muling kumuha ng buhay ng isa pang piloto ng wingsuit ang bundok, Hungarian Viktor Kovács, noong 2013 na nagpapakita lang ng matinding hirap at panganib na kaakibat ng paglipad sa lugar na ito. Maraming wingsuit flyers ang sumusuko dahil sa hirap ng pisikal at mental na hamon ng esport na ito. Pero para sa ilan, maaring ang huli nilang lipad ang pinakahuling gagawin nila habang buhay pa. Si Violeta Roslin ay bihasang wingsuit flyer na Suweko at Polako, kilala sa pagmamahal at dedikasyon sa esport. Masugid siyang base jumper mula nang magsimula siyang mag-skydiving noong 11 na taong gulang siya. Ang base jumping ay extreme sport na kinasasangkutan ng pagparachute o paglipad gamit ang wingsuit mula sa mga nakapirming bagay. Ang acronym na base ay nangangahulugang buildings, antennas, spans, bridges, at bangin. Hindi tulad ng tradisyonal na skydiving na kinabibilangan ng pagtalon mula sa isang sasakyang panghimpapawid, ang base jumper ay tumatalon mula sa mga nakapirming bagay na ito, madalas sa mas mababang altitude na nagiiwan sa kanila ng mas kaunting oras magbukas ng parachute at nagpapataas ng panganib. Ang sport na ito ay nangangailangan ng masusing pagpaplano, tamang timing at malalim na kaalaman sa pagkontrol ng parachute ang kailangan para malampasan ang mga hamon ng bawat lokasyon ng pagtalon. Violeta, bilang professional na base jumper, dandang beses na siyang tumalon sa Europa at Australia, New Zealand, Thailand at Estados Unidos. Nagsimulang maglakad siya sa pakpak ng eroplano, kung saan ang isang tao ay itinatali sa mga pakpak ng isang biplano. Sa panayam noong 2009 sa Malaysia, ipinahayag niya ang pagmamahal sa sport. Sinabi niya, kahit na ang mga bagay na kinagigiliwan kong gawin ay maaring mukhang nasa matataas na lugar at nakakatakot, mahal ko ito. Bawat antas ng taas ay nagbibigay ng ibang uri ng pananabik sa mga tumatalon. Kung kailangan kong pumili ng paborito, yun ay ang wingsuit flying na ginawa ko sa Switzerland. Pinaramdam nito sa akin na parang lumilipad ako na may mga pakpak na nakakabit sa akin. Kapag hindi ako naghahanap ng pakikipagsapalaran, si Violeta ay naging inspektor sa oil rig. Mukhang perpekto ang buhay niya at binalak ni Violeta na tapusin ang kanyang mga araw ng pakikipagsapalaran sa isang matinding paraan. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling bagay na magagawa niya habang siya'y buhay pa. Noon ay Setyembre 12, 2012, si Violeta, 37 taong gulang nang siya ay nabuntis. Nangakong titigil na sa wingsuit flying. Ang extreme sport na ito na labis niyang minahal ay tuluyan na niyang tinalikuran, pero pagkatapos lang ng huli niyang pagbisita sa paborito niyang base jumping spot, Villa Ferrata sa bundok ng Switzerland. Mahigit 300 metrong diretsong bagsap sa lugar malapit sa Stechelberg, Switzerland na paborito ni Bibi Roslin para sa base jumping. At ilang beses na rin niya itong tinalon dati. Matapos makatalon na ang tatlong tao, sabay raw na tumalon sila ni G. Domolowski,
Siguro plano nilang ipagbiwang ang huli niyang paglipad. Habang lumilipad siya sa ibabaw ng nakabibighaning tanawin ng Swiss Alps, tiyak na kapanapanabik iyong masaksihan. Pero may nangyaring hindi maganda. Mali ang nangyari habang siya ay bumababa, si Violeta ay bumababa ng mabilis, mas mabilis kaysa sa nararapat. Naipit ang kanyang parachute, walang nangyari sa desperado niyang pagbukas nito habang nahuhulog mula sa bangin. Walang nagawa ang kanyang kasama, kundi panuorin siya habang desperado niyang sinusubukang buksan ng parachute. Sa huli, napagtanto niyang di siya magtatagumpay, kaya iniunat na lang ang kanyang mga braso. Marahil tinatanggap niya ang kapalaran o binabawasan ng pinsala. Ngunit wala ring nangyari. Agad siyang namatay sa mismong pagkabangga. 4 na buwang buntis si Violeta nang siya'y namatay. At sana ito na ang huli niyang flight sa matagal na panahon. Marahil ay iyon na ang huli niya habang buhay. Bumuhos ang pagpupugay at pakikiramay mula sa mga kapwa-atleta at tagahanga sa buong mundo. Ang kanyang ina, Helena Zaniewska-Peterson, nakiusap sa kanya na itigil ang pagtalon matapos siyang mabuntis. Pero iginiit ni Violeta na gawin ang huling talon. Nakakalungkot, ang wingsuit flying ay isang sport kung saan kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng nakamamatay na kahihinatnan. Ang sayang ang paglipad sa langit. Madalas na bilis na higit sa 120 milya bawat oras. May laging panganib ng aksidente. Walang sinuman ang ligtas kahit pa ang isang taong balak ng talikuran ang sport ng tuluyan. 8 ng Disyembre, 2012 at may 2 tuldok na nahuhulog mula sa langit, gumugulong at umiikot sa hangin. Nakalaylay ang ulo ng lalaki sa asul na helmet habang bumubukas ang emergency parachute niya. Isa pang lalaki ang bumagsak at sumigaw. May tumama sa akin. May tumama sa akin. Isang malinaw na umaga ng tag-init, umaandar ang mga sasakyan sa Hume Highway malapit sa Picton. Sa itaas nila, may matinding trahedya dulot ng nakamamatay na banggaan ng mga skydiver sa ere, na sinasabing una naganap sa Australia, nag-iwan sa 2 lalaking umiikot ng matindi pababa sa lupa. Ang langit sa Wilton, Timog Kanlurang Sydney, ay naging saksi sa madilim at nakakabahalang aksidenteng nagmarka sa kasaysayan. Sa masaklap na araw na yon, sumama si Peter Farley sa 17 skydivers para sa masiglang weekend ng paglipad gamit ang wingsuit. Sila ay lumipad gamit ang isang maliit na Cessna na eroplano, umabot ng 14,000 talampakan ang taas sa Wilton. Ang grupo ng mga mahilig mula Sydney, Melbourne at Brisbane ay puno ng kasabikan. Ngunit hindi magtatagal at makakaroon ito ng masamang kahihinatnan. 17 skydiver ang nagsuot ng regulasyon na parachute at espesyal na jumpsuit na may dagdag na telang nasa pagitan ng mga binti at mga braso para matulungan silang lumipad paabante habang bumabagsak. Parang isang sugar glider na tao. Nagsimula ang dive sa normal na paraan, sunod-sunod na lumabas ng eroplano ang mga skydiver ayon sa plano. Si Peter at isa pang wingsuiter, si Scott Hingerty ang huling tumalon. Hingerty, isang eksperyensadong skydiver na may mahigit 800 talon. 1 buwan pa lang siyang nagwi-wingsuit noon. Habang nasa himpapawid, nagkasakuna sila. Literal na nangyari. 39 na segundo matapos siyang tumalon, malakas na suntok sa kanan ni Scott ang nagpapaikot sa kanya. Hindi ako makahinga, hindi ako makakita. Nawawalan na ako ng malay, sabi niya. Nangimay ang buong braso ko mula balikat hanggang mga daliri. Hindi ko maigalaw ang kanang binti ko, akala ko bali ang likod ko. Palagi na niyang pinapanood ang video, kaya alam na niya ang nangyari. Gumawa ako ng isang barrel roll. Tinitingnan ko ang lupa, tapos bigla na lang langit na ang nakikita ko. Tapos, lupa ulit. Larawan mula sa Facebook page ni Scott Hingerty ang nagpapakita ng mga pasa niya. Matapos ang kalauna, inalaman niyang banggaan nila ni Peter Farley sa ere. Nakarecover ako at sinubukan kong buksan ang parachute ko. Pagkatapos, 3 beses akong umikot ng flat spin pakaliwa. Sabi ko sa sarili ko, Scott, kung hindi ka kikilos na yon, mamamatay ka. Hindi talaga ako sigurado kung paano, pero nagawa niyang buksan ang kanyang parachute. Dumulas agad si Hingerty sa drop zone at sumigaw sa sakit. Maraming malalalim na pasa sa kanang bahagi ng katawan niya. Pero si Peter Farley, di gaya ni Scott, hindi na mabubuhay para ikuwento ang kanyang nakakabaliw at mabagsik na karanasan. Dahil sa banggaan sa ere, nawalan siya ng malay. Na ibig sabihin ay hindi niya nagawang hilahin ang ripcord ng kanyang parachute. Dahil hindi niya nabuksan ang parachute, mabilis at malakas siyang bumagsak. At habang bumagsak ang wala ng malay na katawan ni Farley mula sa langit, kusang gumukas ang reserbang parachute niya sa 750 talampakan. Pero wala na rin naitulong yon. Si Farley ay nasa awa na lang ng kapalaran. Dahil walang paghahanda, malakas na bumagsak si Farley sa lupa. Bumangga sa dump truck sa construction site sa gilid ng highway. Nagmadaling mag-CPR ang mga kapwa skydiver at mga nag-aalalang dumaraan. Pero si Farley ay wala ng pulso at nabali ang kanyang leeg. Malalaman ng coroner kung nabali ang leeg ni Farley sa ere dahil sa banggaan o sa paglapag.
Sabi ni Glenn Singleman, wingsuit world record holder at emergency doctor, madaling masaktan ng leeg sa mabilis na banggaan. Kaya kahit na nagsikap sila, idinaklarang patay sa pinangyarihan si Peter Farley. Ngayon, may ilang babalang palatandaan sa insidenteng ito. Una, lumabas sa investigasyon na marami sa mga tumalon, kabilang si Peter Farley, walang kinakailangang kwalifikasyon ng Australian Parachute Federation, APF, Starcrest na kwalifikasyon para sa malaking formation jump. Tinitiyak ng kwalipikasyong ito ng mga kalahok ay may sapat na kasanayan at karanasan para ligtas na maisagawa ang mga pagtalon na may higit sa 10 tao. Ang kawalan ng mga kwalipikasyong ito sa mga kalahok ay isang seryosong paglabag sa mga safety protocol. Pangalawa, napagdudahan ang organisasyon ng pagtalon. Ang pagpaplano at pagsasagawa ng ganito kalaking formation dive, lalo na't may mga kalahok na iba-iba ang karanasan, kailangan ng maingat na atensyon sa detalye at mahigpit na pagsunod sa mga patakaran ng kaligtasan. Dahil hindi pinatupad ang mga alituntuning ito, nagkaroon ng mapanganib na sitwasyon na humantong sa pagkamatay ni Farley. Pangatlo, may kapansin-pansing kakulangan sa paggabay at pangangasiwa. Dapat tiyakin ng bihasang instruktor o leader na natugunan ng lahat ang pamantayan sa kaligtasan bago tumalon. Ang hindi pagsusuri sa kwalifikasyon at hindi pagpansin sa hindi magkakatugmang antas ng karanasan ng mga skydiver ay nagpalaki ng panganib ng aksidente. Pinakakapansin-pansin, isa sa iba pang mga wingsuiter ang kalaunang nagsabi sa pulisya na narinig niyang tinanong ni Hingerty ang wingsuit tutor niya. 3 pa lang nagawa kong wingsuit jump. Pwede ba akong sumama sa jump na to? Isang tanong na sinagot niya, walang problema pare, magiging okay ka. Sa kabila ng kapabayaan, napagpasyahan sa investigasyon, sa aksidente na aksidente lamang ito at maiiwasan sana. Walang kriminal na kaso laban sa mga sangkot. Gayunpaman, may mahalagang administratibong hakbang na ginawa para tugunan ang mga natukoy na kakulangan sa kaligtasan. Ang Parachute Federation, APF, sinuspinda ang ilang instruktor at tagapag-ayos ng pagtalon na nagpabaya sa tungkulin sa kaligtasan at kwalifikasyon ng mga kalahok. Nagpatupad din ang APF ng mas mahigpit na pamantayan sa pagsasanay at sertipikasyon para sa mga wingsuit instructor at kalahok sa malalaking formation jumps. Kasama rito ang muling pagsasanay ng lahat ng sertipikadong instruktor para matayak ang mas mataas na kaligtasan at pananagutan sa mga susunod na pagtalon. Maganda talaga ang mga regulasyong ito at mga hakbang sa kaligtasan na layuning protektahan ang kapakanan ng lahat ng kalahok sa mga aktibidad ng extreme sports. Pero para kay Peter, huli na ang lahat at kulang pa. Ngayon, tiyak na nakakaingganyong isipin kung ano kaya ang nangyari kung mas may karanasan si Peter. Pero ang karanasan ay hindi laging proteksyon laban sa mga hindi inaasahan sa extreme sports. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa isang lalaki na sa kabila ng kanyang kadalubhasaan, maging sa akademya man o sa kanyang libangan, sa skydiving at wingsuit flying, nasa isang mapanganib na sitwasyon siya na hindi napagandaan kahit may karanasan. Si Jeffrey Robson ay talentadong South African wingsuit flyer, PhD candidate sa Swiss Federal Institute of Technology. Kilala si Jeffrey sa kanyang pangungunang gawain sa matematikal na pagmomodelo ng wingsuit flight. Si Jeffrey Robson ay pinanganak sa Belleville, Cape Town noong ika-24 ng Enero, 1979. Nag-aral siya sa Bergvliet High School. Nagpatuloy siya sa mas mataas na pag-aaral sa Universidad ng Stellenbosch. Dito niya natapos ang kurso Mechanical Engineering at Master's degree sa Applied Mathematics. Hindi doon natapos ang kanyang akademikong paglalakbay. Nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Swiss Federal Institute of Technology sa Zurich, kung saan sinimulan niya ang isang makabago at mahalagang proyekto para sa kanyang PhD na tumatalakay kung paano gumagana ang airfoil ng isang wingsuit sa iba't ibang bilis ng paglipad. Pagkatapos matapos ang pag-aaral, sandaling pumasok si Jeffrey sa pananalapi sa London. Bumawa siya ng pagsusuring estadistikal para sa Bangko ng Tokyo. Habang ito ay nakatulong sa pagbabayad ng mga gastusin, naramdaman ni Jeffrey na para nakakulong siya, hindi siya masaya sa buhay niya. Kaya inilaan niya ang atensyon sa pagsasama ng kaalaman sa akademya at hilig sa extreme sports.
Dito siya nagsimulang mag-skydiving at base jumping. Hanggang sa kalaunan ay lumipat siya sa paglipad gamit ang wingsuit. Pinag-isa ni Jeffrey ang hilig niya sa paglipad at kaalaman sa agham at inhinyerya. Masusi niyang kinalkula ang mga ruta ng kanyang paglipad at madalas niyang sinubok ang kanyang mga modelo sa ere. Matapos ang maraming matagumpay na pagtalon mula sa eroplano, nagpasya si Jeffrey na panahon na upang dalhin niya ang kanyang pananabik sa pakikipagsapalaran at matematika sa mas mataas na antas. Para sa kanyang nakamamatay na pagtalon, sinubukan ni Jeffrey ang proximity flight mula sa isang bangin sa Duvers Kloof malapit sa Stellenbosch, South Africa. Kilala ang lugar na ito sa mahirap nitong lupain na nangangailangan ng tumpak na kontrol at husay ng eksperto. Kaya narating natin ang Abril 12, 2010. Sa araw ng insidente, ang umagay maliwanag at malamig. Habang si Jeffrey Robson, nakilala ng mga kaibigan bilang Gio, naghanda siya at ang mga kaibigan niya para sa pag-akyat at base jump sa bundok malapit sa Stellenbosch. Sinimulan ng grupo ang kanilang pag-akyat bandang alas 5:15 ng umaga. Gio, na siya lang ang may headlamp, ang nanguna sa daan. Bago magsiyamang umaga, narating nila ang lugar kung saan nila planong tumalon mula sa bangin sa Duvers Kloof sa pagitan ng Hellshooter Pass at Piniel. Habang naghahanda sina Lacey at O'Connor para sa base jump mula sa hilagang bahagi ng bangin, isinuot ni Robson ang wingsuit niya. Ang suit na ito ay nagpapadagdag ng surface sa katawan na nagbibigay daan sa nagsusuot na dumausdos sa himpapawid sa malalayong distansya. Gio, bilang isang bihasang skydiver at masigasig na wingsuit flyer, maingat niyang pinlano ang paglipad na ito. Sinusubukan niya ang bagong ruta at mga ideya mula sa kanyang PhD study. Ang pananaliksik niya ay tungkol sa detalyadong kalkulasyon ng paglipad ng wingsuit gamit ang datos mula sa GPS at mga sensor na sumusukat ng posisyon, galaw at kondisyon ng kapaligiran gaya ng presyon ng hangin. Habang pinapanood siya ng kanyang mga kaibigan, perpekto ang talon ni Joe at lumiko ng 90 degrees para sundan ang landas ng kanyang kinuwinta na dapat sana'y magdadala sa kanya sa ibabaw ng isang gulod. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali matapos siyang lumipad sa kanto ng bangin, isang malakas na kalabog ang narinig. May nangyaring malubhang aberya. Napansin agad ng mga kaibigan ang seryosong sitwasyon at tumawag para humingi ng tulong. Masyadong mahirap marating ang lugar sa pamamagitan ng paglalakad, kaya nagpatawag sila ng helicopter mula sa Red Cross Air Mercy Service. Sa kasamaang palad, pagdating ng tulalo, pumanaw si Robson dahil sa matinding mga sugat. Kahit maingat siyang naghanda, isang hindi inaasang bugso ng hangin ang nagbago ng direksyon ni Jeffrey habang lumilipad. Hindi niya na itama ang kanyang landas, siya ay bumangga sa gilid ng isang gulod na nauwi sa nakamamatay na banggaan. Ipinakita ng insidenteng ito ang pagiging hindi mahulaan ng paglipad gamit ang wingsuit, kung saan kahit maliit na pagkakamali sa kalkulasyon ay pwedeng magdulot ng trahedya. Ang pagkamatay ni Jeffrey ay isang malaking kawalan para sa parehong akademikong komunidad at sa komunidad ng wingsuit. Malaki ang respeto sa kanya dahil sa ambag niya sa agham at mapangahas na espiritu. Ang kwento natin ay tungkol kay Mark Andrews. Si Mark Andrews, 65 anyos, na British base jumper ay malungkot na pumanaw noong Hunyo 3, 2023 habang nag-wingsuit jump sa Italian Dolomites. Kahit nahuli siya sa pagsali sa sport, si Mark ay kilala sa kanyang walang takot na espiritu dahil nakagawa na siya ng mahigit 600 talon. Kahit nagsimula siya noong 2014, kahit huli siyang nagumpisa sa base jumping, si Mark ay agad sumikat sa komunidad. Madalas siyang nagpo-post ng videos ng talon niya sa social media. Ipinapakita ang kanyang matatapang na pakikipagsapalaran sa buong Europa, kabilang ang Norway, Italia at Rusya. Si Mark ay nanirahan din sa Moscow at Bucharest kung saan siya nakabase kasama ang kanyang asawa. Bilang isang retiradong ininyero, niyakap niya ang pamumuhay sa base jumping na puno ng adrenaline nang may matinding sigasig. Sa araw ng kanyang nakamamatay na pagtalon, si Mark ay tumalon sa Paganella, isang tanyag at mapanghamang lugar para sa base jumping malapit sa Trento, Italia. Nangyari ang aksidente isang maliwanag na Sabado ng umaga. Sabi sa ulat, mag-isa lang pumunta si Mark sa lugar para maghanda sa isa pang pagtalon. Pagkatapos ng huling paunang pagsusuri, tumalon si Mark. Malamang ay naramdaman niya ang thrill ng pagtalon na dumadaloy sa kanyang mga ugat sa unang ilang segundo. Pero kahit may malawak siyang karanasan, may nangyaring lubang mali. Nang tumalon siya, biglang tinamaan siya ng malakas na hangin. Binago ang direksyon niya at itinulak siya ng delikadong malapit sa batuhang pader. Nakita ng mga saksi na hihirapan siyang mabawi ang kontrol pero malakas ang hangin. Habang mabilis bumababa si Mark, nabangga siya sa nakausling bato na lalong nagpawala sa kanya ng kontrol. Sa desperadong pagsubok na mag-stabilize, sinubukan niyang buksan ang parachute niya. Sa kasamaang palad, huli na ang pagbukas at patuloy siyang gumulong sa bangin. Dahil sa pagbanga sa bato, nagkaroon ng malaking pinsala.
at ang kasunod na pagbagsak ay halos nag-alis ng pag-asang mabuhay. Nakitang walang kontrol na nahuhulog ang katawan ni Mark sa batuhang dalisdis at bahagya lang bumukas ang parachute niya. Pagdating ng emergency services, malinaw na hindi siya nakaligtas sa impact. Kinuha ng mountain rescue helicopter ang katawan niya at kalaunan ay inilipad sa kalapit na ospital. Kabalintunan, ang insidente ay nangyari malapit sa lugar kung saan may Briton na base jumper. Dylan Maurice Roberts ay namatay eksaktong 1 taon bago iyon. Patuloy pang iniimbestigahan ng lokal na awtoridad ang eksaktong mga pangyayari kaugnay ng kanyang pagkamatay. Ang lugar kung saan nangyari ang aksidente ni Mark ay kilala sa pagiging delikado at itinuturing na angkop lamang para sa mga eksperto dahil ang unang 700 talampakan ng pagbaba ay partikular na mapanganib, may mga batuhan at nakausling bahagi ng mga puno na nangangailangan ng eksaktong pagmamanyobra. Kahit ang mga bihasang tumatalon ay nagbababala tungkol sa mapanlinlang na kondisyon ng hangin na nagpapadagdag sa panganib. Pero ipinapakita ng pagkamatay ni Mark Andrews ang isa pang panganib na kaugnay ng base jumping, ang pagiging hindi mahulaan ng kapaligiran. Maging ang mga veteranong jumper ay pwedeng makaranas ng di inaasahang hamon tulad ng biglaang pagbabago ng hangin na maaring lubos na makapagpabago sa isang planadong pagtalon. Ang extreme sport, kahit may pag-iingat, nakamamatay pa rin dahil sa mga di mapigilang elemento. Bilang isang sport, sa nakaraang 20 taon, mahigit 400 na ang namatay dahil sa base jumping. Kahit may pag-unlad sa kagamitan at pagsasanay, dahil hindi mahulaan ang sport na ito, malabong bumaba ang bilang na ito sa lalong madaling panahon. Mark? Ang pagpanaw ni Mark ay paalala ng manipis na hangganan ng kasiyahan at trahedya sa extreme sports. Ang kwento ay tungkol kay Liu Ning, 24 anyos, na estudyanteng Chino sa kolehiyo na trahedyang namatay sa wingsuit flight noong Mayo 12, 2020. Si Liu ay isang bihasa sa paglipad gamit ang wingsuit na lumalahok sa paggawa ng isang dokumentaryo sa magagandang bundok ng Zhangjiajie sa lalawigan ng Hunan, China. Noong araw na yon, tumalon mula 8,000 talampakan taas ng helicopter sina Liu at ang cameraman niya. Makikita sa kuha na desperadong sinusubukan siyang pasinyasan na lumapit ng kasama niyang tumalon habang lumilihis siya sa planadong ruta. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, lumihis si Liu sa tamang direksyon at mabilis na bumaba patungo sa linya ng mga puno. Hindi niya nabuksan ang kanyang parachute at nawala siya sa paningin ilang sandali matapos ang pagtalon. Agad nagsimula ang malawakang paghahanap pagkatapos nito, kasama ang helicopter, drone at lokal na residente. Pagkalipas ng 3 oras, natagpuan ang katawan ni Liu sa makapal na kagubatan sa taas na 3,000 talampakan. 7,000 talampakan mula sa pinanggalingan ng kanyang pagtalon. Hindi bumukas ang parachute niya, na nagpapahiwatig na hindi na niya nabawi ang kontrol sa kanyang huling mga sandali. Umani na malawak na atensyon ang balita ng kanyang pagpanaw na may hindi bababa sa 250 milyong tao ang nanood ng video na nagdokumento ng kanyang huling pagtalon. Isa ito sa unang nakamamatay na aksidente ng Chinese athlete sa extreme sport na ito. Ang kanyang pagkamatay ay nagpasimula ng diskusyon tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng tamang flight path at ang napakahalagang pangangailangan para sa mga safety equipment tulad ng mga GPS tracker sa mga ganitong delikadong aktibidad. Ang kanyang pagpanaw ay nagbunsod ng pagsusuri sa sport sa China na tinuturing na marangyang aktibidad dahil sa mataas na gastos at malawak na pagsasanay na kailangan. Sa kabila ng karanasan ni Liu, ipinapakita ng insidenteng ito kung gaano kadimahulaan ang wingsuit flying at kung gaano kaliit ang puwang para sa pagkakamali. Ang kanyang pagkamatay ay nagpaalala sa panganib ng wingsuit flying, kahit para sa mga may malawak na pagsasanay at karanasan. Mas ligtas ang wingsuit flying kaysa akala ng marami. Hindi ka naniniwala sa akin? Panurin mo hanggang dulo. Noong 2017, sina Fred Fugen at Vince Refet ay gumawa ng nakakabighaning stunt kung saan tumalon sila mula sa Jungfrau Mountain sa Swiss Alps at lumipad papasok sa isang umaandar na Pilatus Porter na eroplano. Oh! At nariyan din ang Italianong alamat ng wingsuit, Robert Mancino, matagumpay na lumipad gamit ang wingsuit sa pagitan ng 2 gusaling opisina sa Panama City noong 2015. Hulaan mo kung saan ko nahanap ang mga kamanghamanghang kwentong ito. Tama ka, sa mga website ng mga kumpanyang dalubhasa sa pag-aalok ng mga karanasan sa wingsuit flying. Pero bukod sa adrenaline rush at gandang tanawin, walang nabanggit ang mga website tungkol sa madilim na bahagi ng wingsuit diving. Para sa bawat lumilipad sa ulap, maraming kwento ng hindi naligtas na kabalik. Minsan makakalimutan mo ang matinding thrill ng paghiwa sa hangin sa sukdulang bilis kapag naisip mong gaano kabilis pwedeng pumalpak ang lahat.
Sumikat ang bidyong ito sa buong mundo dahil sa nakuna nitong nakakagulat na pangyayari. Noong Setyembre 29, 2016, Eric Dos Santos, isang batikang wingsuit piloto, sinimulan ang dapat sanay isang karaniwang lipad sa French Alps. Sa simula ng video kung saan lilipad na si Eric, tila normal ang lahat sa isang kakaibang pakikipagsapalaran. Naka-on ang helmet camera niya. Nagpaalam siya ng kaswal na au revoir bago lumipad. Hindi niya alam ang malaking pagbabagong mangyayari sa kanyang paglipad. Paalam. Habang lumilipad siya sa ibabaw ng nyebeng bundok at matutulis na bangin, nakuna ng kamera ang tila roller coaster na pagbaba sa luntiang kagubatan. Nakakaakit ang ganda ng tanawin. Sinusundan ng anino ni Eric ang dinaanan niya sa ibaba. Isang payapang larawan ng matapang na sayaw ng tao at kalikasan. Gayunpaman, matapos ang 51 segundo ng paglipad, biglang nagkaroon ng nakapang-ingilabot na pagbabago ang takbo ng kwento. Mabilis at hindi inaasahan na nawalan ng altitude si Eric. Sa isang iglap, muntik nang maging pamamaalam ang karaniwang paglipad. Ang bidyong ito ay mula sa pananaw ni Eric. Makikita siyang nagmamanyobra sa tuktok ng mga puno sa bilis na lampas. 70 milya bawat oras. Nang bumagal si Eric, nawawala ng bilis at taas. Ang pinakamasama ang nangyari. Bumangga siya sa tuktok ng puno habang mabilis pa rin ang lipad niya. Nahuli ng kanyang kamera ang nakakatakot na sandali bago ang banggaan. Bago ito, tuluyang magdilim. Sa hindi may paliwanag na paraan, milagrosong nakaligtas si Eric sa insidenteng ito pero malaki ang pinsala sa katawan niya. Nabali ang kaliwang talim ng balikat niya dahil nahulog siya. Ang itaas ng kanyang kaliwang balikat, ang kanyang kaliwang collarbone at 3 tadyang sa kaliwa niya. May pasa siya sa leeg at sugat sa atay, mga pinsala sa ulo at ilang sugat sa ulo niya. Kinailangan pa niya ng hyperbaric chamber para makatulong sa kanyang paggaling mula sa mga pinsala sa ulo. Pero kahit ganon, sinuwerte pa rin siya na nakaligtas sa aksidente sa wingsuit kahit buong bilis ng lipad at hindi nagbukas ng parachute. Si Eric pa lang ang ikalawang taong kilalang nakaligtas sa mundo sa ganitong matinding aksidente. Ang wingsuit flying ni Eric ay gumagamit ng espesyal na suit na may nylon na lamad sa pagitan ng braso, binti at katawan. Nagbibigay ito ng aerodynamic na ibabaw para makalipad ng pahalang sa hangin. Ginagaya ang eleganteng paglipad ng mga ibon o paniki. Particular na popular ang wingsuit flying sa mga base jumper. Naghahanap ng pinakadalisay na paraan ng paglipad na walang eroplano. Sa halip, umakyat sila sa matataas na lugar tulad ng bangin o plataporma at tumatalon sa hangin. Pag nasa ere, ang pagkontrol sa kanilang direksyon ng paglipad ay nangangailangan ng eksaktang mga galaw. Ang bahagyang paggalaw ng kanilang mga braso o binti ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang direksyon at balanse. Sa pagtatapos ng kanilang paglipad, nagbubukas ang wingsuit flyer na maliit na parachute para ligtas bumaba. Bagamat mukhang madali ito, sa totoo lang, komplikado ang teknik sa pagkontrol ng wingsuit at kailangan ng mataas na kasanayan at matinding pagsasanay. Maraming tumatalon ang hirap magmaster ng kontrol na ito. Mahalaga para sa ligtas na paglipad, kahit ang mga bihasang flyer ay maari humarap sa mga hamon dahil hindi mahulaan ang takbo ng sport na ito, kung saan ang maliliit na pagkakamali sa kalkulasyon ay maaring magdulot ng malubang kahihinatnan. Hindi naman ito mukhang mahirap. Pero sa totoo lang, maraming divers at base jumpers ang nagkaproblema dahil sa maling pamamahala ng ganitong pagpipiloto. Hindi lahat ng kwento na paglipad sa ulap ay nagtatapos sa himala, tulad na kay Eric Dos Santos. Noong 2018, Amy Jean St. Hilaire Adam, 27 anyos, na elite jumper mula Canada, sumasali sa White Open Wingsuit Series. Ang kompetisyon ay dinarayo ng mga pinakamahusay na wingsuit pilot sa mundo. Nagsusuot ng high-performance wingsuit para magkarera sa ere. Sa malas na araw na iyon, nagipagkarera si Amy Jean sa isa pang jumper at nagkaroon sila ng malubang banggaan sa ere. Isa sa mga host ng kompetisyon ang nagbalik tanaw. Pagkalabas nila para sa talon, nawala sila sa paningin ng isa't isa. Sandali silang nawala ng kontrol at nagbanggaan. Kung dumaan sila sa isa't isa na may isang talampakang pagitan, hindi sana sila nagbanggaan o nagka-insidente. Pinagsamang iba't ibang bagay at malas ang dahilan nito. Nangyari ang lahat ng maling bagay sa maling oras at sa maling lugar. Nawalan siya ng malay dahil sa banggaan. Hindi niya nahila ang ripcord ng parachute niya. Dahil di niya mabuksan ang parachute niya, bumagsak siya ng mahigit 100 milya kada oras. Nahulog siya sa bubong ng bahay sa Riverside County. 70 milya silangan ng Los Angeles, California. Nakakawasak ang naging epekto. Emma Jean, sikat,
sa mahigit 1,000 matagumpay na talon. Isang respetadong tao sa mundo ng wingsuit. Hinahangan sa tapang at galing, pumanaw na. Nakapayuko ang kanyang ulo, alam mo, nakalaylay ang mga braso, nakalaylay ang mga binti. May suot siyang glider suit, pero alam mo, biglang lumabas ang emergency chute niya sa huling segundo. Pero wala siyang ginawa para mangyari yon. Nakakalungkot kapag may nangyaring mali habang tumatalon, lahat ng kasanayan at karanasan, mga dating record, lahat ng iyon ay nawawalan ng saysay. Ang pangunahing panganib sa paglipad gamit ang wingsuit ang mawalan ng kontrol. Hindi mo mapaghahandaan sa pagsasanay ito at ang mga jumper na napupunta sa ganong sitwasyon ay umaasa lang sa ihip ng hangin. Ang kanilang paligid at ang taas nang mawalan sila ng kontrol. Ang mga lumilipad gamit ang wingsuit sa pinakamataas na bahagi ng paglipad ay karaniwang umaabot sa bilis na higit sa 100 milya bawat oras. Sa mga bilis na ito, anumang banggaan sa matigas na bagay, maging ito man ay lupa o isang istruktura, ay sobrang matindi. Ang katawan ng tao ay hindi ginawa para kayanin ang mga banggaan sa ganitong kataas na bilis nang hindi nakakaroon ng matinding pinsala o pagkamatay. Para kay Emijin, ang banggaan sa ere na nagpawala ng malay sa kanya ang naging dahilan para maging lumilipad na taong meteor siya. Kahit gising at alerto siya, sobrang liit ng tsansang mabuhay sa ganong kabilis na pagbagsak. Pero kung walang malay, wala na siyang pag-asa. Sa totoong diwa, ang banggang yon ang tuluyang nagtakda ng kanyang kapalaran. Wala na siya bago pa man siya bumagsak sa lupa. At ganon lang, sport na puno ng adrenaline at eksaktong kilos, ipinaalala sa atin kung gaano kaliit ang puwang para sa pagkakamali. Noong ika-27 ng Hulyo, 2018, ang langit sa taas ng Boulogne-sur-Mer, Pransya ay nakasaksi ng isang trahedya at ipangkaraniwang aksidente na humantong sa maraming kasong umabot sa korte at sa isang aktwal na paghatol ng pagkakasala. Si Nicolas Gali, 40 taong gulang, ay bihasang wingsuit diver na kilala sa kanyang matinding hilig sa mga pakikipagsapalaran sa impapawid sa loob ng komunidad ng extreme sports. Sa araw na yon na tila karaniwan lang, si Nicolas ay nagsimula sa isa na namang kapanapanabik na pagtalon mula sa taas na 14,000 talampakan. Tumalon si Nicolas mula sa Pilatus na single-engine na eroplano, isang karaniwang pagpipilian para sa mga gumagamit ng wingsuit. Nagsimula ng normal ang pagtalon habang sila ng isa pang skydiver ay nasa himpapawid. Ang kanilang mga wingsuit ay nagbibigay sa kanila ng kalayang dumausdos na parang mga ibon. Malinaw ang kalangitan at tila normal ang lahat. Ngunit sa ilang sandali lamang, isang kakaiba at mapaminsalang sunod-sunod na pangyayari ang naganap. Ang piloto ng Pilatus, dahil sa pagmamadali sa dive sequence, mabilis bumaba upang umikot pabalik para sa susunod na grupo ng mga tatalon. Kasabay nito, si Nicolas punong-puno ng adrenaline. Nagtakda siya ng rutang tatawid ng nakamamatay sa dinaraanan ng pababang eroplano. Ang malawak na langit ay naging masikip na entablado ng malaking pagkakamali. Ang eroplano na may malalapad na pakpak na humahati sa hangin ay hindi na malayang papunta sa direktang banggaan kay Nicolas. Habang unti-unting bumababa si Nicolas, ang piloto, hindi niya alam na malapit na ang diver. Ipinagpatuloy ang kanyang pagbaba. Pagkalipas lamang ng 20 segundo mula na magsimula siyang sumisid, nangyari ang hindi inaasahan. Bumangga si Nicolas sa eroplanong kakatalon lang niya mula ron. Malakas at mabilis ang epekto ng banggaan. Ang bangga ni Nicolas sa pakpak ng eroplano sa ganoong taas at bilis ay agad nagdulot ng kanyang pagkamatay. At agad siyang namatay sa aksidente. Marami ngayon ang babalang palatandaan ukol sa insidente. Una, nagpalipad ng eroplano ang piloto nang walang balidong lisensya. Pangalawa, walang pre-jump briefing kasama mga skydiver, isang pagkukulang na posibleng nagdulot ng nakamamatay na hindi pagkakaintindihan sa mga ruta ng paglipad. Sa huli, inakala ng piloto na sina Nicolas at ang isa pang diver ay mas nasa timog kaysa sa totoong kinalalagyan nila. Ang kakila-kilabot na aksidente ay humantong sa isang kaso sa korte kung saan itinuro ng mga taga-usig ang pagkakamali ng piloto bilang pangunahing dahilan ng pagkamatay ni Gali. Isang pahayag na kinontra ng piloto. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng paggiit na si Gali ay lumihis sa inaasahang ruta ng paglipad. Isang rutang hindi niya dapat dinaanan. Sa tingin ko, may saysay naman ang ruta ng paglipad ko, sabi ng piloto sa paglilitis. Sinabi niyang bagamat trahedya ang nangyari, hindi niya nakikita ang sarili niyang may kasalanan. Gayunpaman, iba ang desisyon ng korte. Ang pagsasama ng pagkakamali ng piloto at hindi balidong lisensya ay matinding kapabayaan na hindi pwedeng baliwalain. Dahil dito, nahatulan siya ng 12 buwang na suspindeng, sentensya sa manslaughter at bawal magpalipad ng eroplano ng 1 taon. Ang pinaka nakakatakot ay si Nicolas ay isa lamang sa 23 katao na namatay dahil sa base jumping noong 2018. Oo, tama ang narinig mo.
23. Sa karaniwan, maaring mukhang maliit lang ito. Pero kapag isinasaalang-alang mo ang medyo kakaunting bilang ng mga taong sumasali sa ganitong matinding sport, nakaalarma ang taas ng fatality rate. Bakit may mga taong pinipiling sumugal at pumasok sa ganitong gawain? Para sa iba, ginagawa nila ito para sa adrenaline na dulot ng paglampas sa mga limitasyon ng kaligtasan. Pero para kay Uli Manuele, higit pa ito sa thrill ng pakikipaglaro sa kamatayan dahil bawat talon ay pwedeng maging huli mo na. Tungkol ito sa pag-abot ng bagong hangganan sa paglipad ng tao. Si Uli Manuele ay kilala sa kanyang pambihirang galing at eksaktong galaw sa paglipad gamit ang wingsuit. Ang kanyang paraan sa esport ay halos parang sining. Palaging nagsusumikap na gawing perpekto ang kanyang landas sa paglipad at makamit ang mga bagay na hindi pa naglakas loob subukan ng iba noon. Sa isa sa pinakakapana-panabik niyang talon na naitala sa video, noong 2014, lumipad si Uli palusot sa butas ng kuweba na 6 tuldok 5 talampakan ang lapad sa bundok sa Lauterbrunnen, Switzerland. Gawaing di lang lakas ng loob ang kailangan, kundi pati masusing pagpaplano at eksaktong paggalaw. Sobrang mipis ng puwang niya para magkamali at kahit maliit na mali ay pwedeng magdulot ng matinding pagbagsak sa mga pader sa magkabilang gilid ng kuweba. Ang lundag na ito, tulad ng marami pa niyan iba, nai-record gamit ang GoPro niya at napanood ng mahigit 1 milyong beses sa YouTube. Binigyang buhay din ni Uli Manuele ang isa pa niyang kahangahangang pangarap na lumipad palusot sa isang singsing ng apoy. Sa tulong ng ilang mga kaibigan, inakyat nila ang mabigat na metal na aparato sa Italian Alps. Sa kaunting pag-iimprovisa, naayos ng support crew ang lahat sakto nang bumagal ang hangin, kaya nakalipad si Uli palusot sa naglalagablab na bilog. Noong Agosto ng 2016, si Uli Manuele ay nasa Dolomites, Italia. Handa na siya sa isa sa pinakapanghahas niyang paglipad gamit ang wingsuit. Pinili niya ang isang particular na mahirap na ruta na kailangan niyang lumipad sa isang makitid na pagitan ng mga bato. Kilalang kilala siya sa kanyang pambihirang galing at kumpiyansa sa kakayahan niyang mag-navigate sa mapanganib na mga lugar. Hindi nag-atubili si Uli. Tumalon siya mula sa kanyang punto ng pagtalon, lumilipad ng may katumpakan at kontrol, gaya ng ginawa niya ng mahigit 6 beses noon. Maayos ang takbo ng kanyang paglipad na nakunan ng kanyang GoPro camera habang pinapakita ni Uli kung bakit siya ay itinuturing na isa sa pinakamahusay sa mundo sa paglipad gamit ang wingsuit. Malapit na niyang matapos ang isa pang kamanghamanghang talon. Pero bigla, sa isang nakahihintong hiningang sandali, nagkamali siya ng tangkya. Ang maliit na pagkakamaling ito sa paghusga ang naging dahilan para mapalapit siya masyado sa mga bato. Nawalan siya ng kontrol at bago niya mabuksan ang parachute, si Uli ay mabilis na bumangga sa bundok. Isa itong napakalakas na banggaan at sa malas hindi na siya maliligtas. Kaya kahit professional na wingsuiter, hindi rin ligtas sa aksidente. Kahit dati na nilang nalampasan ang mga limitasyon at nakabasag ng mga record. At bilang patunay, noong 2022, may kwento tungkol kay Richard Pochier. Si Pochier ay professional na instructor ng base jumping na may mahigit 20 taon ng karanasan sa skydiving at mahigit 14 na taon sa base jumping. Mula sa lambak ng Los Angeles hanggang bundok ng Zhangjiajie, China, halos sansa na siya nakapag-skydive. Co-founder din siya ng kumpanyang Apex Base para sa base jumping equipment at instruksyon, kasama ang kanyang asawa. Isang maaraw na araw noong ika-7 ng Enero, 2022, si Pochier at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa isang kilalang lugar ng pagtalon na tinatawag na Super Gorgeous sa Moab, Utah, isang lugar na tanyag dahil sa kamanghamanghang tanawin ng Castle Valley at ng Colorado River. Paborito ng mga bihasang jumper ang lugar na ito dahil sa mahirap na lupain at magagandang tanawin. Plano nilang magsagawa ng proximity flight noon. Isang teknik na ginagamit ng mga bihasang skydiver na nakakaramdam na masyadong banyayad ang mga karaniwang talon. Ang teknik na ito ay kinabibilangan ng paglipad ng napakalapit hanggat maaari sa nakapaligid na lupain. Habang ang araw ay naghahagis ng mahahabang anino sa lambak, nagsuot ng gamit si Pochier at tumalon mula sa bangin ng may kumpiyansa, lumilipad pababa patungong magaspang na lupa. Gayunpaman, hindi lahat ay nangyari ayon sa plano. Hindi pa rin malinaw kung ano talagang nangyari kay Pochier nung araw na yon dahil hindi pa inilalabas ng mga autoridad ang mga detalye sa publiko. Ang tanging alam natin, na-detect ng satellite messaging device niya ang impact ilang minuto matapos siyang tumalon. Ito ang nag-trigger ng emergency SOS call sa autoridad. Ang kasama ni Pochier, nananatili sa tuktok ng banyin, nag-activate rin ng satellite messaging device para humingi ng tulong.
Mabilis na tumugon ang autoridad at sa kasunod na operasyon ng paghahanap at pagsagip, kalaunan natagpuan siya sa matarik na taluslope, 1,000 talampakan sa ibaba ng lugar ng kanyang pagtalon at 700 talampakan sa itaas ng Ilog Colorado. Hindi na natin malalaman ang nangyari sa veteranong jumper sa huli niyang mga sandali. Ang alam lang natin ay natagpuan si Richard na patay matapos ang talon na yon at malamang bumangga siya sa bato. Pero may bahagi ng wingsuiting na mas delikado pa dahil dito, sabay-sabay na lumilipad ang grupo kaysa mag-isa lang. Noong ika-23 ng Abril, 2014, tinama ng trahedya ang mundo ng extreme sports na kinasangkutan ng 3 veteranong wingsuit flyers, Dan Fikri, Ludovic Worth at Brian Drake. Ang tatluhan kilala sa kanilang galing. Sinimulan ang isang mapanghamong proximity flight mula sa helicopter sa Luchenthal Valley, Switzerland. Plano nilang tahakin ang matarik na landas ng paglipad sa ibabaw ng isang gulod. Isang manyobra na dapat perpekto dahil sa sobrang lapit sa lupa. Sa kasama ang palad, nagkaroon ng isang seryosong pagkakamali sa paghusga. Habang sila ay bumababa, plano nilang lumipad sa taas ng matarik na gulod papunta sa mas angkop na landing area. Sa kasamaang palad, nagkamali sila ng tantya sa kanilang ruta ng paglipad. Ang grupo ay nauwi sa paikot-ikot sa paligid ng gulod na di inaasahan, napunta sila sa patag na lupa na walang ligtas na lugar para lumapag o magmanyobra. Delikadong sitwasyon para sa mga lumilipad gamit ang wingsuit na umaasa sa matarik na pagbaba para sa lift at control. Sa isang desperadong pagtatangka na itama ang kanilang direksyon, kumaliwas sila ng biglaan, tinatarget ang mas matarik na pababang bahagi ng lupa na dating natakpan ng gulod. Ito ang kanilang nakamamatay na pagkakamali. Ang biglaang pagbabago ng direksyon ay napalapit sila sa lupa ng masyadong mabilis. Sa kasamaang palad, nagkamali ng tantya sa altitude at distansya sa lupa ang 3 flyer. Sina Fikri at Drake ay mahigit 30 talampakan na lang mula sa ligtas na bahagi ng dalisdis nang bumagsak sila ng malagim. Habang si Worth ay 10 talampakan na lang ang kulang. Agad at matindi ang epekto ng pagbagsak. Sina Fikri at Worth ay namatay agad sa lugar at si Drake ay sumakabilang buhay dahil sa kanyang mga sugat makalipas ang 4 na araw. Kahit para sa isang sport na kilala sa dami ng namamatay, ang sunod-sunod na 3 pagkamatay ay labis na ikinagulat ng wingsuit community. Gayunpaman, sa kabila ng panganib at mga mabibigat na paalala kung gaano ito kalupit, patuloy ang pagunlad ng sport dahil patuloy na naaakit ang mga mahilig sa buong mundo sa matinding saya sa paglipad. Kahit na may tunay na panganib na ito na ang huling bagay na magagawa nila habang sila'y buhay. Syempre, sa bidyong ito, inipon ko para sa inyo ang mga halimbawa ng pinakamatitinding injury at pagkamatay sa wingsuit flying. Dapat kong ipunto na ang nakamamatay na insidente ay nangyayari mga 1 beses sa bawat 600 lipad ng wingsuit base jumping. Dahil dito, mas delikado ito kaysa skydiving, kung saan ang fatality rate ay 5 kada 1,000,000 talon. Bakit sinasabing mas ligtas pala ang wingsuit diving kaysa akala natin? Sa totoo lang, para mailagay ito sa perspektiba, ang pagsakay mo sa kotse mo ngayon at pagmamaneho ay maaring mas delikado pa. Isa sa bawat 147 na aksidente sa kotse ay nauwi sa pagkamatay. Kapansin-pansin, kahit delikado, marami pa ring adventurer ang nahuhumaling sa wingsuit flying. At ang mga estadistikang ito ay galing sa malalawak na pag-aaral at ulat tungkol sa sport na ito. Mabilis na lumalapit ang lupa, parang bibig na handang lamunin ka. Malakas ang tibok ng puso mo at hirap kang huminga, sinubukan mong hilahin ang cord ng parachute sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng maraming pagkabigo, umaasa sa isang himala pero walang nangyayari. Lahat sa ibaba ay parang lumalabong kulay habang palapit ng palapit. Nakikita mo ang bawat detalye, bawat anino, habang ang takot ay bumabalot sa iyong buong katawan. Ipinikit mo sandali ang mga mata mo. Napagtanto mong ito na yon. Nataranta ka habang ramdam ang lakas ng grabidad at ang iyong huiyong mga sandali ay nagmamadaling sumalubong sa'yo. Ito ang lagim pag pumalpak ang paglipad gamit ang wingsuit. Ang paglipad gamit ang wingsuit ay isang e-sport kung saan ang mga kalahok ay dumadaos-dos sa himpapawid. Nakasuot ng espesyal na damit na may tela sa ilalim ng braso at binti. Pinalalalaki ng kasuotang ito ang surface area ng katawan at nagsisilbing parang pakpak ng parachute para bumagal ang pagbaba. Oo, parang si Batman. At tulad ng ginawa ni Batman, nagtatapos ang paglipad sa pamamagitan ng pagbukas ng parachute. Pero kahit si Batman ay hindi rin maganda ang paglapag.
Sa episode natin na yon, tatalakayin natin ang 7 wingsuit jump na nauwi sa matinding kapalpakan. Mula sa parachute na hindi bumukas hanggang sa isa na huli ng bumukas hanggang sa pagbangga sa isang Tagaytay. Bago natin talakayin ang mga nakapanghilakbot na pagkamatay na dulot ng paglipad gamit ang wingsuit, gusto ko lang bigyan kayo ng maikling paliwanag tungkol sa isang skydiving sport na mas hindi delikado. Base jumping. Sa base jumping, tumatalon ang kalahok mula sa mga nakapirming bagay gamit ang parachute. Ang base ay acronym ng mga nakapirming bagay na pinagmumula ng pagtalon. Gusali, antena, tulay, at lupa. Simula, 2003. Maraming base jumper ang nagumpisang gumamit ng wingsuit para mas paigtingin ang kanilang mga pakikipagsapalaran at doon ipinakilala ang wingsuit base. Isa sa mga pinakakilalang trahedyang kwento ng mga base jumper ay kay Amber Bellows. Magkasintonahan sina Clayton Hoyt Butler at Amber Bellows mula Salt Lake City, Utah. At may karanasan sila sa base jumping. Mahilig sina Clayton at Amber sa adventure. Gusto nilang gawing propesyon ang base jumping. Kumuha sila ng filmmaker na si Josh Lloyd para gumawa ng video ng kanilang mga talon at mapalago ang kanilang professional na karera. At ayon kay Josh, malaki ang pangarap ni Amber maging professional na base jumper. At tinawag niya siyang isa sa mga pangunahing base jumper sa buong mundo. Papunta na talaga siya sa tagumpay dahil hinahangaan at kilala siya sa komunidad ng mga base jumper. Lumipad sina Amber at Clayton sa Buttermilk Tower sa isang free fall na puno ng adrenaline na matatagpuan sa kanluran ng Nowhere, Utah. Hinarap nila ang mga napakatitinding pakikipagsapalaran tulad ng Hellgate, Knott's Peak, Bundok Superior. Ang Pasko nila noong 2013 ay hindi lang tungkol sa mashed potatoes at pabo. Ipinagdiwang nila ito sa pamamagitan ng pagtalon mula sa Rock Canyon. Ang Rock Canyon ay isa sa mga tampok na formasyon sa Utah. Kilala sa matataas na patayong pader na nakaangat ng mataas mula sa sahig ng canyon na madalas mabato at di pantay. Tahanan din ito ng maraming uri ng halaman, kasama ang mga puno, palumpong at ligaw na bulaklak at mga hayop gaya ng usa, kuneho at mga ibon. Ang sport na nagpasiklab ng apoy sa kanilang puso ang siya ring nagpasiklab ng kanilang relasyon. Ipinagdiwang nila ang pagkuha ng kanilang marriage license noong ika-24 ng Enero 2014. Pagkalipas ng 2 linggo, Sabado, ika-8 ng Pebrero, nagpasya sina Amber Bellows at ang kanyang asawa na itaas pa ang antas ng kanilang ginagawa. Nagdesisyon silang tumalon mula sa bundok Kinisava, isang 7,276 na talampakang mabatong ruta sa timog kanlurang bahagi ng Zion National Park. Matatagpuan ang kilalang Zion National Park sa tagpuan ng 3 pangunahing ekosistema, ang Mojave Desert, ang Colorado Plateau at ang Great Basin. Ibig sabihin, kamangha-manghang tanawin mula sa pinakamataas na bangin ng parke. Ang Zion National Park ay may naglalakihang bangin ng sandstone na kulay krema, rosas at pula na umaabot sa napakaliwanag na asul na langit. Kung gusto mong makita ang napakagandang tanawin habang ibinubukas mo ang iyong mga braso para maramdaman ang yakap ng kalikasan, sino pa ang nangangailangan ng honeymoon? Dapat tandaan na bawal ang base jumping sa Zion National Park. Pero hindi yun nakapigil kay Amber at sa bagong kasal niyang asawa. Alam naman nila na mapanganib talaga ang base jumping bilang isang e-sport. Unang tumalon si Amber habang naghihintay ang kanyang asawa sa likod. Ang ganda niyang pagmasdan habang lumulutang sa itaas ng kalikasan at mabuhanging bangin. Napansin ni Clayton na hindi maayos bumukas parachute ng asawa niya. Nararamdaman niya ang takot at tensyon sa hindi normal niyang pagtalon. Maisip natin ang matinding takot niya. Mula sa isang sandali ng kalayaan, tungo sa isa pang sandali ng pagharap sa madilim niyang kapalaran, lumilipad patungo sa katapusan. Tumalon si Clayton kasunod niya, ngunit hindi niya ito naabutan sa oras. Pagkatapos niyang lumapag sa lupa, nalaman niyang huli na siya. O baka masyadong mabilis at malakas ang biglaang hatak. Naguguluhan si Clayton habang nakatayo sa gitna ng kawalan. Kinailangan niyang maglakad pa ng 2 oras at kalahati matapos malampasan ng katawan niya para humingi ng tulong. Hindi ko nga maisip kung ano ang tumatakbo sa isip niya noon. Naabot niya ang mga opisyal bandang 6:30 ng gabi. Sinabi niya sa kanila na patay na ang asawa niya. Sabi ng mga opisyal, ang misyon ay pagbawi, hindi pagsagip. Hindi alam kung nasaan ang katawan ni Amber sa isang liblib at mahirap daan ng lugar. Nagdesisyon silang maghintay hanggang umaga para mas ligtas. Kinabukasan ng umaga, Linggo ng 10:00 ng umaga, gamit ang helicopter, natunton ng mga recovery team ang katawan ni Amber. Ginamit nila ang lubid at puli para iangat siya mula sa mahirap na lugar papunta sa ambulansya. Si Amber ang unang namatay sa base jumping sa parke. Napilitan ang awtoridad magbabala sa panganib ng sport na ito. 28 taong gulang si Amber nang siya ay pumanaw. Sinabi ng park manager na si Jim Milestone sa pahayag,
Talagang nakakalungkot ito at ang aming pakikiramay ay ipinapaabot namin sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Napakadelikado talaga ng base jumping. Kahit sa mga sanay gaya ni Amber Bellows, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito pinapayagan sa park. Sinabi ng videographer niyan si Josh Lloyd, kinakatawan ko ang iba't ibang atleta. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kakilakilabot na sitwasyon. Si Amber marahil isa sa mga pinakasinserong taong nakilala ko. Magaan ang kanyang loob at nakakahawa ang tawa niya. Hindi ka madalas makatagpo ng mga taong katulad niya araw-araw. Pagbalik tanaw sa trahedyang naranasan ni Amber, ang pinakaunang wingsuit ay nalika noong 1930. Mula noon, lumitaw ang ilang dosenang iba't ibang modelo, binago at pinaunlad. Tulad ng ibang sport, may mga liga at championship na inorganisa para gantimpalaan ang mahuhusay na atleta. Isa dito ang World Wingsuit League, WVL, kung saan naglalaban ang wingsuit flyers mula sa buong mundo para sa medalya at tropeo at gantimpalang pinansyal. Isa sa mga flyer ay si Victor Kovacs. Ika-9 ng Oktubre, 2013 sa China yon. 40 taong gulang si Victor na hangarin niyang sumali sa WWL at katawanin ang kanyang bansa, ang Hungria. 3 beses naging pambansang kampiyon ng Hungaria si Victor at may higit 700 talon na siya. Tulad ng ibang sport o pagtatanghal ng sining, palagi kang nagsasanay at nag-iensayo. At yan ang ginawa ni Victor. Tumalon siya ng alas 2:51 ng hapon, lokal na oras. Isipin mong ikaw si Victor, may pakpak ka at nakatayo sa isang mataas na bangin sa kabundukan ng China. Pinagmamasdan mo ang mga kulay sa langit na nilikha ng makapangyarihang araw. Parang tambol ang tibok ng puso mo. Sa ibaba, tila berdeng alpombra ang lambak. Natanaw ang maliliit na baryong parang mga tuldok at mga paikot-ikot na ilog. Habang umaapaw ang adrenaline sa katawan mo, huminga ka ng malalim, ibuka mo ang iyong mga pakpak at tumalon. Nakakapanabik ang pakiramdam, parang lumulutang ka habang malayang bumabagsak, habang hinahayaan mong dalhin ka ng hangin saan man ito gustuhin, at itulak ka patungo sa lupa ng walang awat. Pumipihit ka, lumiliko at umiinog sa isang marikit na sayaw kasama ang hangin. Pakiramdam mo ay malaya at walang makakatalo sa'yo. Malapit ka na sa lugar ng paglapag at hinilamang hawakan para bumukas ang parachute. Pero walang nangyari. Parang sinasaka ng takot ang lalamunan mo at malakas ang tibok ng puso mo. Hinila mo ng malakas at paulit-ulit ang parachute mo. Binalot ka ng takot at napatigil habang palapit ang lupa sa'yo. Ganito ang nangyari kay Victor. Pinanood siya ng mga taong naroon habang sinusubukan niyang buksan ang kanyang parachute, pero hindi ito nabuksan. Wala nang nagawa ang mga saksi kundi tumayo at mawala ng tanaw kay Kovacs nang hindi bumukas ang parachute niya. Halos 200 bumbero at pulis ang sumama sa operasyon ng paghahanap na nahirapan dahil sa mahirap na lupain, ayon sa Xinhua News. Kinabukasan, natagpuan ng mga tagapagligtas si Victor Kovacs na may basag ang bungo sa paanan ng 328 talampakang bangin sa Tianshan Mountain National Forest Park, Zhangjiajie. Naglabas ng pahayag ang Red Bull World Wingsuit League na nagsasabing, "Lubos kaming nalulungkot sa pagpanaw ni Victor Kovacs, dasal at pakikiramay namin para sa kanyang mga magulang at mga kaibigan sa panahong ito ng pagsubok. Laging maalala siya dahil sa pagmamahal sa buhay at espiritu ng pakikipagsapalaran. At palaging mamimiss siya ng wingsuit community." Nakakalungkot, pero nandito sila dahil ito ang gusto nilang gawin at hilig na hilig nila ito, at yun din ang gugustuhin ni Victor. Sabi ng organisasyon, mataas ang panganib ng sport na ito, na nagsasabing, 3 taon na kaming nakipagtulungan sa mga atleta ukol sa kaligtasan, mga tagagawa at iba pang mga eksperto. Gayunpaman, kapag ang pinakamagagaling sa mundo ay naglalaban-laban sa pinakamataas na antas ng anumang sport, nananatili pa rin ang mga panganib. Hindi niya alam na hindi lang ito tungkol sa pakikipagkumpitensya sa pinakamataas na antas. Minsan, ang pagsasagawa ng isang pampasayang segment sa TV ay maaaring maging delikado rin. Naalala mo ba ang opening ng 2012 Summer Olympics nang tumalon si James Bond at ang Reyna mula sa helicopter? Hindi talaga tumalon ang Reyna at si Daniel Craig. Ang kanilang mga stunt double ang tumalon. Gusto ko talagang pag-usapan ang stunt double ni Daniel Craig, Mark Sutton. Si Mark Sutton ay ipinanganak noong ika-13 ng Abril, 1971 sa United Kingdom. Anak siya ng dating Lieutenant Governor ng isla ng Jersey. Nag-aral siya sa Royal Military Academy Sandhurst, kung saan napanalunan niya ang Sword of Honor, at noong Disyembre 1971, natanggap siya bilang opisyal sa ika-6 na Queen Elizabeth's Own Gurkha Rifles. Matapang siyang naglingkod bilang opisyal ng hukbo hanggang 1975. Sa tingin ko, kaya siya nahilig sa paggawa ng stunt. Ano sa tingin mo? Sa isang bahagi ng opening ceremony ng 2012 Summer Olympics,
Stunt double ni James Bond si Mark Sutton sa helicopter. Kasama ang kaibigan niyang si Gary Connery, ginamit bilang double ng Reyna sa segment. Tumalon sila mula helicopter sa taas ng Olympic Stadium. Isa yon sa pinaka-epikong Olympic ceremonies noon at hanggang ngayon. Sikat na sikat ang pangalan niya sa mga stuntman. Noong Agosto 2013, inimbitahan ng Epic TV si Mark Sutton at 20 pang top wingsuit flyers sa 3 araw na event sa Chamonix, France, na tinatawag ding Helibase 74. Kung mahilig ka sa extreme sports tulad ko, siguradong kilala mo na ang Epic TV dahil dito nakafocus sila. Kapalit ng video ng kanilang paglipad, nagbigay ang website ng matutuluyan at access sa helicopter. Pinapapita nito kung gaano karami sa mga wingsuit flyer ang totoong mahilig na walang inaasahang kapalit. Isipin mong nilalagay talaga nila sa panganib ang buhay nila. Noong ika-14 na Agosto 2013, tumalon si Mark kasama si Tony Uragayo sa isang maikling warm-up na lipad malapit sa Lighandutan. Ang lipad ay nakatakdang tumagal ng mga 60 segundo. Tumalon si Mark mula sa helicopter sa taas na 10,800 talampakan. Lumilipad sa bilis na umaabot ng 155 milya bawat oras. Walang kapintasan ang kanyang malayang pagbagsak. Maganda siyang umiikot sa impapawid na parang ibong kabisado ang daan pa uwi. Tumagal lang yon ng 20 segundo. Lumihis si Mark at bumangga sa gulod ng bundok. Alam mo ba kung anong pinaka-nakakabigo sa mga aksidenteng ito? Ito ay dahil hindi ko makita ang malinaw na dahilan para sa alinman sa mga ito. Kapag may dahilan, mayroon kang bagay na dapat iwasan, maging maingat at maging handa para dito. Sa kasamaang palad, mga aksidente lang ito. Agad dumating ang rescue helicopter matapos bumagsak si Mark. Malakas ang impact kaya agad siyang idineklarang patay sa lugar. Dahil sa lakas ng pagbagsak, kinailangan pa ng DNA test para makilala ang katawan niya. Sabi ng tagapagsalita, imposible siyang mabuhay dahil sa lakas ng impact. Suot ni Mark ang parachute sa paglapag ng flight. Hindi ito nagamit. Ayon sa tagapagsalita ng Epic TV, aksidente ang pagkamatay ni Mark. Nabanggit na may 2 matagumpay na lipad kasama ang ibang wingsuit flyer bago ito. Ang parehong insidente ay nangyari noong World Wingsuit League noong 2013. Bagamat pumanaw si Victor, 3 pang flyers ang matagumpay na natapos ang trial jumps nila noong araw na yon. Talagang mga kakilakilabot na sakuna. Itinuring na malaking kawalan sa wingsuit flying community ang pagkamatay ni Mark dahil siya ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Sinabi ng kanyang mga kasamahan na ang kanyang pagkamatay ay isang malaking kawalan sa kanyang propesyon. Lumipet sila bilang paggalang sa kanya at masayang buhay niya. Maaring nagmuma sa panahon niya sa hukbo ang hilig ni Mark sa mga stunt. Pero kasama si Mario Richard, maagang lumitaw ang mga palatandaan. Ipinanganak si Mario Richard noong 1966 sa Canada. Nagsimula ang interes niya sa pagtalon dahil sa pagkahumaling niya sa parachute at plastic na sundalo noong bata pa siya. Noong siya ay 22, unang beses siyang nag-skydive malapit sa lungsod ng Quebec. At masasabi nating talagang nahumaling siya. Mula sa pagiging skydiver hanggang sa pagiging full-time na instructor, sinabi niya, ginagawa ko ang kahit ano para lang makapagpatuloy sa pagtalon. Noong 1971, si Richard ay unang nag-base jump sa New River Gorge Bridge sa West Virginia mula sa 800 at 75 talampakang taas. Natural siya. Hindi nagtagal, nagsimula siyang mag-ipon ng mga kagamitang pang-base. Natutunan niyang manahi at bumuo ng mga sistema at kagamitan para sa base jumping. At nagsimulang tumalon mula sa kahit anong sapat ang taas sa paligid ng sarili niyang bayan. Sinundan niya ang sport saan man ito sumikat. Lumipat pa nga siya sa Florida, nagsimula siyang magtrabaho sa Vertigo Base Outfitters. Kalaunan noong 2000, lumipat si Richard sa Moab, Utah kasama ang kumpanya. Moab ang tamang lugar para sa sport na ito. Kakaunti pa lang noon ang natutuklasang jump spot. Sinulat niya sa kanyang website, ang buong lugar ay maari naming tuklasin. Namulekta siya ng mga pakikipagsapalaran na parang nangungulekta siya ng mga butil ng buhangin mula sa tabing dagat. Ang resume ni Richard ay may mahigit 7,000 skydives at 2,000 base jumps. Kaya pag sinabi kong obsessed siya, hindi ako nagmamalabis. Si Richard ay na-in-love sa kapwa adventurer, Steph Davis. Isa siyang Amerikanang rock climber, base jumper, wingsuit flyer, isa sa mga nangungunang climber sa mundo. Nagpakasal sina Steph at Richard noong huling bahagi ng 2011 at nagpatakbo ng negosyo ng magkasama at tinawag nila itong Moab Base Adventures.
Nag-aalok sila ng talon at training para sa baguhan at bihasang jumper, base jumping at pag-akyat sa bato. Parang natutupad ang pangarap nila at dinala rin nila sa Europa ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa pagtalon. Sa simula ng Agosto 2013, dumating si Richard at Davis sa Trentino, Italia. Maraming beses silang tumalon, kabilang ang mga pagtalon mula sa Trieste Tower at Monte Agner. Noong ika-18 ng Agosto, sumakay sila ng cable car papuntang Saspordoy para lumipad gamit ang wingsuit mula sa Saspordoy. Matagumpay na tumalong si Davis, sinundan siya ni Richard na nakagawa na ng libu-libong pagtalon. Tumama siya sa bangin malapit sa Piccolo Pordoy Towers. Gayunpaman, nang may aberya sa paglipad, wala sa libu-libong paglipad na yon ang makapagliligtas sa kanya. Labis na dinamdam ni Davis ang pagkamatay ni Richard at gusto na niyang sumuko. Dati na siyang lumaban sa depresyon. Sinabi ni Davis na naranasan niya ang matinding pagdadalamhati at naisip ang sumunod sa kanyang asawa sa kabilang buhay. Ilang buwan siyang nakipag-usap sa mga kaibigang nawalan din ng kapareha bago niya matukoy kung magiging masaya pa ba siyang muli. 4 na buwan at kalahati ang lumipas, bisperas ng bagong taon, lumipad siya ulit gamit ang wingsuit bilang alaala kay Richard. Tumalon siya na may konting abo ni Richard sa parachute niya at pinaalala nito sa kanya kung bakit siya nagsimulang lumipad sa simula pa lang. Sinulat niya sa kanyang libro, "Hindi safe ang base jumping. Hindi ligtas ang road biking. Parehong hindi ligtas ang magmaneho at mabuhay. Kung ang pagtingin sa halaga o pakinabang ng anumang gawain ay nakabatay sa kung maari ba itong gawing ganap na ligtas, parang talo ka na kasi, lahat naman tayo mamamatay." Siguro ito ang konsepto na sinusunod ng lahat ng atleta ng extreme sports. Kasama na ang susunod sa listahan, Alvaro Bulto. Maaring kilala mo siya bilang tagapagtanghal ng programang Espanyol na Así se hace sa Discovery Max Network. O mula sa celebrity dance program noong 2007, Mira Quien Baila, pero higit pa siya doon. 13 taon siyang direktor at host ng Frontera Limite. Hangganan ng Limite, palabas tungkol sa adventure sports. Si Alvaro Bulto ay isang kilalang pangalan sa extreme sports. Inialay niya ang buhay sa pagdanas ng matitinding emosyon sa pamamagitan ng mga pakikipagsapalaran gaya ng freefall, skydiving, rallying, paglangoy kasama ang mga puting pating, at motocross. Isa si Alvaro Bulto sa unang mga Kastila na muling lumipad sa ibabaw ng Antarctica kasama ang kanyang grupo, sina Santi Corella at Tony Lopez noong 2007. Gumamit sila ng mga espesyal na kasuotan upang malabanan ang lamig na 60 degree sa ibaba ng zero na kanilang hinarap. Parang napakadali nito na parang hindi sila tao. Para silang mga walang talo superhero. Kita mo, yun lang talaga ang alam niya. Si Alvaro ay ipinanganak noong ika-11 ng Hunyo, 1962 sa Barcelona, Espanya. Ang kanyang ama, si Paco Bulto, ay ang nagtatag ng Montesa Motorcycle Factory. Kaya, magugulat ka ba kung nalaman mong nagmotor siya sa kalsada ng Barcelona noong 11 taong gulang? Palang, namuhay siya para sa pakikipagsapalaran. Noong 2013, pinili ni Alvaro ang Swiss Alps sa Lauterbrunnen para sa wingsuit base jump. Sa isang magandang mataas na bangin, binukan niya ang kanyang mga pakpak, tumalon siya sa bugso ng adrenaline, dumaos-dos siya sa ere ng napakabilis. Anong ganda ng tanawin at anong kalayaan! Ang paglutam sa ibabaw ng napakagandang baryo ng Lauterbrunnen. Pinupuno ang kanyang mga mata ng kamanghamanghang mga talon at napakagandang tanawin. Bilang bihasang wingsuit base jumper, alam niya kung kailan bubuksan ang kanyang parachute at ginawa niya. Gayunpaman, parang may sariling isip ang parachute. Hindi ito nabuksan hanggang huli na. Dahil doon, malakas siyang tumama sa matigas na lupa. Si Alvaro ay nabuhay para sa pakikipagsapalaran at dito rin siya namatay sa edad na 51. Sinabi niya sa mga panayam bago siya namatay na may mga karanasan siyang nagbigay sa kanya ng positibidad at nakabuti sa kanyang isipan. Noong 2013, din kinoronahan si Jonathan Flores bilang kampiyon sa World Wingsuit League sa Tianmen Mountain sa Zhangjiajie, China. Ipinagdiwang niya ito sa pagsasabing, "Walang medalya ng Olimpiko sa esport ko. Pakiramdam ko, nakuha ko ang ginto para sa sarili ko at para sa bansa ko, ang Colombia." Sa Latin America, si Jonathan ay kilala bilang El Hombre Pajaro, ang Batman. 1 taon bago nito, noong Abril 2012, binasag niya ang 3 world record sa isang talon. Ang kanyang pagtalon ay mula sa pinakamataas na altitude na 37,200 at 65 talampakan mula sa isang eroplano at negatibong 49 na degree Fahrenheit. Ang pinakamahabang distansya ng paglipad gamit ang wingsuit, 85,300 at 1.8 talampakan at ang pinakamatagal na paglipad gamit ang wingsuit sa loob ng 9 na minuto at 6 na segundo. Lahat ng iyon ng sabay-sabay. Para makabasak ng world record sa kahit anong bagay, kailangan mong mag-practice ng higit sa iba. Mahuhulan mo ba kung ilang beses nag-skydive at nag-base jump si Jonathan?
I-pause ang video at ilagay ang sagot sa comments. Higit 4,000 beses siyang nag-skydive at base jump. Patuloy siyang tumatalon at nagsasanay dahil gusto niya ang pakiramdam ng kalayaan at makita ang mundo mula taas bago bumalik sa lupa. Noong Hulyo 2015, nagpasya si Jonathan na magsanay para sa nalalapit na kampyonato sa China. Nagdesisyon si Jonathan at 2 atleta na mag-ensayo sa bundok Engelberg, tumalon mula sa Titlis sa Switzerland. Ang pagbaba sa Engelberg ay may kakaibang tanawin ng mga glacier, matatayok na tuktok at luntiang mga lambak. Noong 3 ng Hulyo 2015, isinuot ni Jonathan ang prototype na racing suit at ganoon din ang ginawa ng kanyang mga kaibigan. Nakatayo sila sa bundok Engelberg at pinapalakas ang loob nila para sa 3 lipad na planong tumagal ng 8 hanggang 10 segundo. Tumalon muna ang 2 niyang kaibigan at sumunod si Jonathan. Ligtas silang lumapag, nagbiwang at naghintay kay Jonathan. Pero hindi siya kailanman lumapag. Kilalang may malaking ngiti at positibong pananaw si Jonathan. Hindi kailanman iniugnay ang panganib sa kanyang pagkatao. Ilang sandali bago ang lundag na ito, sinabi ni Jonathan sa isang panayam, "Bago ako tumalon, syempre kinakabahan ako. Pero sa sandaling tumalon ako, may napakalaki akong ngiti sa muka. Malaki ang pag-asa nila at naghintay pa ng ilang segundo, pero sa sport na ito, ang dagdag na segundo ay nangangahulugan ng lubos na panganib. Pinlano nila ang ruta ng talon mula sa panimulang punto hanggang sa puntong lundagan. Malinaw ang daraanan at walang ibang posibleng kinaroroonan niya kundi sa paanan ng pinaglundagan. Nakita rin nila siya pero huli na. Nakita ang katawan niya sa paanan ng pinaglundagan. Pinaniniwala ang naabutan siya ng turbulence o nakasagabal ang suit sa paglunsad niya. Sa kaso ni Jonathan, maaari lang tayong maghinala dahil walang saksi. Kapag tumalon ka na, isa lang ang pwedeng pagtuunan. Ang iyong kaligtasan, isang pagkakamali, kahit kalahating segundong pagkawala ng focus ay pwedeng ikamatay mo. At kung may natutunan man tayo tungkol sa kanyang esport, yon ay nalaging may kaakibat na panganib kahit na ang iyong konsentrasyon ay 100%. Magagawa lang ng mga atleta ang kailangan nilang gawin. Ang natitira ay kapalaran na. Halimbawa, may sport na tinatawag na freebasing na pagsasama ng free solo climbing na nangangahulugang umaakyat ka ng walang lubid pero may base parachute sa likod ng umaakyat. Kaya, kung sakaling mahulog, ang umaakyat ay pwedeng mag-base jump at mabuhay. Pero, pagkatapos ng lahat ng nabanggit kong pangalan, alam mo na hindi laging sigurado ang kaligtasan. Sa totoo, bihira talaga mangyari yon. Ang gumawa ng sport na ito ang huli sa ating listahan. Ang tinutukoy ko ay si Dean Potter, isang alamat na free solo at speed climber at best jumper. Isipin mong ikaw ang gumawa ng bagong sport. Anong kasanayan ang kailangan ng taong gaya niya? Anong pag-iisip ang nagtutulak sa tao para makabuo ng ganitong matinding sport? Ipinanganak si Dean noong 1972. Natutunan niyang mag-isa umakyat noong ika-10 baitang sa Timok, New Hampshire. Tulad ng ibang alamat noon pa, tumigil siya sa kolehiyo para sundan ang hilig sa pag-akyat. Noong ika-6 ng Agosto 2008, natapos niya ang unang freebase ascent ng Deep Blue Sea sa hilagang bahagi ng Eiger. Isa iyong mapanghamong ruta sa pag-akyat sa Swiss Alps. Kilala ito sa matarik at technical na lupain at sa kamanghamanghang tanawin. Ang Deep Blue Sea ay tumutukoy sa malalim at madilim na asul na kulay ng hilagang Eiger. Tinawag itong dagat ng yelo dahil sa glacier na bumabalot dito. Isipin mong umaakyat sa bundok na ito, pinipigilan ang pananabik habang papalapit sa tuktok at nilalabanan ang tila pagkatulirong dulot ng kalikasang nakapaligid sa iyo. Isipin mong gumitaw ka sa ere, dala sa ilong mo ang amoy ng niebe at sa tainga mo ang malayong ugong ng glacier. Hindi lang yon ang pambihirang ginawa ni Dean. Ipinakilala siya sa slacklining ni Charles Victor Tucker III na kabilang sa unang 3 nag-highline sa Lost Arrow Spire. Natapos ni Dean ang ilang highline crossings na walang safety lanyard, backup na linya o kahit isang parachute para sa base jumping. Ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng mga linya na nakasabit ng 3,000 talampakan ang taas mula sa lupa sa Yosemite National Park. Walang hangganan ang isipan ni Dean. Naniniwala siya na kaya ng sinuman ang kahit ano, literal na kahit sino, kasama na ang kanyang aso. Noong 2014, nag-release siya ng pelikula kung saan nag-base jump siya kasama ang aso niya. Ang pelikula ay tinawag na When Dogs Fly. Isa sa pinakadelikado niyang ginawa ay lumipad gamit ang wingsuit mula Taft Point sa Yosemite Valley. Kasama sa pagtatangkang iyon, ang paglipad lampas sa isang maliit na siwang sa batong tuktok ng bundok. Ibig sabihin nito ay paglipad sa makitid na daanan ng 2 batong pormasyon. Habang tumalon siya mula sa bangin, tila lumawak at bumilis ang mundo sa ibaba.
Matindi ang pakiramdam ng malayang pagbagsak habang dumadaan ang hangin sa kanyang tainga at tila umaangat ang lupa para salubungin siya. Umikot siya na parang malayang ibon sa pagitan ng mga formasyon ng bato at matagumpay na lumapag. Habang papalapit siya sa lupa, kailangang buksan ng tumatalon ang parachute para bumagal ang pagbaba niya. Ang huling sandali ng pagtalon ay puno ng adrenaline at ginhawa. Ligtas siyang lumapag sa itinakdang lugar. Ang tanong ko dito ay, kung ikaw ang nasa kalagayan niya at ang maganda at kapanapanabik na pagtatangkang ito ay naging ligtas, gagawin mo ba ulit ito? Noong ika-16 ng Mayo, 2015, si Dean at kaibigan niyang si Graham Hunt na dati na rin tumalon dun, nagpasya na subukan ulit ito. Hindi lang ito delikado, kundi ilegal din. Ibig sabihin, palihim ginawa ang lahat ng tungkol sa pagtalon. Mula sa paghahanda hanggang pati ang oras na pinili nilang tumalon. Kasama ni Dean si Jen Rep, ang kanyang girlfriend at ang kanilang aso bilang tagamasid sa launch site. Itinali ni Potter ang iPhone sa likod ng ulo, pinindot ang record at tumalon para kunan si Graham na nasa likod at itaas niya. Na-record sa iPhone video ni Potter ang kanyang sinabi, "Handa ka na ba?" Tumalon siya ayon sa plano. Plano ni Potter na lumipad sa siwang o umikot sa gulod ng bundok kung mababa ang lipad niya. May plano siyang A at B. Kumuha ng mga litrato si Rap habang tumatalon si Potter. Sinundan agad ni Hunt at pinanood silang mawala sa kanyang paningin. Ilang segundo pa lang mula nang lumipad, narinig ni Rap ang isang malakas na tunog at isang segundo pa ang lumipas bago niya narinig ang isang ungol. Sumigaw siya sa kanilang direksyon. Umaasang ang ingay ay mula sa pagbukas ng parachute, hindi mula sa pagbagsak ng mga katawan. Tiningnan niya ang kanyang telepono para makita kung natanggap niya ang karaniwang text mula kay Potter na may salitang ligtas upang tiyakin sa kanya na muli na namang nakaligtas si Potter laban sa lahat ng posibilidad. Pero ngayon, nakakatakot dahil walang mensahe. Paulit-ulit siyang naghanap sa kanila pero malas siya. Bumalik siya sa bahay ni Dean, malapit doon, nakita niya ang kasintahan ni Graham na nakaramdam ng panganib. Pumunta ang dalawang nobya sa bahay ni Mike Gauthier, punong kawani ng Yosemite at kaibigan ni Potter. Sa mga larawan ni Rap, lumipad si Graham pakaliwa at pakanan, tapos pakaliwa, pagkatapos matinding liko pakanan. Nagpadala si Mike ng isang grupo para hanapin ang dalawang lalaki buong magdamag pero wala silang natagpuang bakas ng mga ito. Kinabukasan, isang nakapanlulumong tanawin ang natagpuan ng crew ng helicopter ang kanilang mga bangkay. Pagkaayos ng iPhone ni Potter, makikita sa video na isa o dalawang talampakan na lang ang taas niya mula sa lupa bago huminto ang video. Napansin ng investigador na posibleng na-distract si Graham Hunt sa pagtawag at pag-text bago tumalon. Maaring nakita ni Potter na bumagsak ang kasama niya kaya napaatras siya o baka mali lang ang pagkakaestima niya sa taas ng kanyang kinalalagyan. Dahil sa pagkamatay ni Potter at Graham, umabot sa 5 ang kabuuang bilang ng mga namatay sa base jumping sa mga pambansang parke ng US noong 2015. Si Graham Hunt ay dating bumbero at karpintero. Bukod sa iba pang mga panandaliang trabaho, mapagkumbaba siya at kilala sa malalaking taos-pusong yakap. Nagbabasa ng mga libro sa mga bata at isinasama ang mga lokal na bata sa bouldering. Sabi ng isa niyang kaibigan, taos-puso siyang makitungo sa mga tao kahit sino pa sila. Lahat ng nasa listahan natin na yon ay nabuhay para sa matinding thrill ng pagtalon. Alam nila ang panganib at namuhay na parang huling araw na nila iyon. Habang binibigyang pugay natin ang alaala ni Potter, Graham at lahat ng nagbuwis buhay para sa kanilang mga pangarap, tandaan natin na pahalagahan ang bawat sandali at huwag ipagpalagay na laging ngariyan ang lahat. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Manatiling buo ang loob at mamuhay ng matapang.